Pasado 4:00 na ng hapon nang makalabas si Fatima sa bangkong kanyang pinapasukan. Nagtatrabaho siya bilang teller sa Bangko de Oro Quezon City branch sa loob ng 3 taon. At ngayon, kailangan niyang magmadali upang makarating kaagad sa kondo ng kanyang nobyong si Eric. Plano kasi niyang sorpresahin ito sa kanyang kaarawan. At isang dinner date ang kanyang napagplanuhang gawin. Umorder siya kaninang umaga ng mga bulaklak, romantic candles, at birthday cake sa Annabelle's Cookies and Pastries. At nagpaluto na rin siya ng mga paboritong pagkain ng kanyang nobyo. Kaya kailangan niyang makarating agad sa kondo dahil ide-deliver ang mga yon 6:00 ng gabi. Sumakay kaagad si Fatima ng taxi ngunit naabutan siya ng matinding traffic sa daan. Kaya lampas 5:00 na nang marating niya ang condo unit ni Eric. Nasa ikalawang palapag yon kaya't kailangan muna niyang sumakay ng elevator. Medyo kinakabahan siya sa kanyang pinlanong sorpresa kasi first time niya itong gagawin. Umasa na lamang siya na maa-appreciate ito ng kanyang boyfriend at mapasaya niya ito kahit papaano. Pagdating ni Fatima sa mismong pintuan ng kondo, hindi na siya nag-doorbell pa dahil tiyak niyang wala pa ito. Kadalasan, 7:00 na ng gabi ito nakakauwi mula sa pinapasukan nitong ospital. Isang doktor ang kanyang nobyo sa St. Luke's Medical Center. Kaya laging abala ito lalo na kapag maraming pasyenteng inaasikaso. Alam naman niya ang passcode ng condo unit ng lalaki. Nung dinala siya rito 1 linggo na ang nakakaraan. At iyon din ang panahong naisuko niya ang sarili dito. Dahil sa labis na pagmamahal ni Fatima sa kanyang nobyo, buong puso niyang ipinagkaloob ang kanyang pagkababae. Kahit nais niyang sa araw pa ng kasal yun mangyari, mapilit rin naman kasi ang nobyo niya. Kaya hindi na siya nagpapigil pa at tuluyan niya nang naisuko ang kanyang pagkabirhen. Si Eric ang lalaking unang minahal niya at isinumpa niyang ito na rin ang magiging huli. Mahal na mahal niya ito at nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya mag-aasawa kung hindi rin lang ito ang makakasama niya. Mahal rin naman niya si Eric, pero kahit minsan ay hindi siya nito inalok ng kasal. Kaya naisip niyang baka hindi pa handa ang lalaki kaya't maghihintay na lamang siya kung kailan ito magpo-propose. At sa isip niya, siguro nga'y nagbabakasakali rin ito na alukin siya ng kasal. Dahil alam nitong may mga kapatid pa siyang pinag-aaral sa probinsya. 25 years old si Fatima at 3 taon lang ang tanda ni Eric sa kanya. Kaya't kung tutuusin, maaari na silang lumagay sa tahimik dahil pareho na silang nasa tamang edad. 4 na taon na rin ang kanilang relasyon at wala naman silang naging problema rito. Mabait at maasikaso naman ang nobyo niya kaya't mas lalo itong napamahal sa kanya. Lagi siya nitong sinosurpresa tuwing may espesyal na okasyon kagaya ng birthday, monthsary at anniversary. Kaya ngayong kaarawan nito, siya naman ang magbibigay ng sorpresa. Pagkatapos ni Fatima na mapindot ang passcode ng pintuan, pinihit niya ang doorknob at saka siya pumasok. Inilagay niya ang kanyang bag sa sala at kinuha doon ang pink na blouse na dala niya. Pumasok siya ng banyo upang magpalit ng kanyang uniform. Saglit na inayos ang sarili at naglagay pa ng konting pabango saka ito lumabas. Pagkatapos ay kinuha niya ang puting tablecloth na bagong bili niya sa mall kahapon at nilagay ito sa mesa. Habang patuloy siya sa pag-aayos, biglang natigilan si Fatima nang makarinig siya ng lagaslas ng tubig. Huminto siya saglit sa kanyang ginagawa upang mapakinggan niya ito ng maayos. Lagaslas nga ng tubig ang kanyang naririnig at parang nanggagaling sa banyo ni Eric. 2 ang CR ng kondo. Ang isa ay malapit sa kusina at ang isa naman ay nasa loob ng kwarto ng kanyang nobyo. Naisip niya na baka nakalimutan nitong isara ang shower kaninang umaga. Kaya tinungo niya ang silid nito at dahan-dahang pinihit at sinaraduhan ng pinto at saka siya pumasok. Ngunit nagulat si Fatima nang makita ang mga nakakalat sa sahig. Isang pares ng sandals, damit at underwear ng babae. Biglang kinabahan si Fatima at napuno ng agam-agam ang kanyang puso. Pumasok siya sa loob ng silid at muling pinakinggan ang lagaslas ng tubig sa banyo. Maya't maya'y nakakarinig siya ng halinghing ng isang babae. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib.
dahil hindi siya maaaring magkamali ng pandinig. Sinasambit ng babae ang pangalan ng kanyang nobyo. Bahagya niyang tinulak ang pintuan ng banyo dahil hindi naman yun nakalak. At nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ang boyfriend niya ay may kasamang babae sa loob. Parehong hubot-hubad at nakahiga sa sahig habang pinagsasaluhan ng libog ng kanilang katawan. Hindi na ni Fatima kaya pang saksihan ang eksenang yon. Tigmak na ng luha ang kanyang mga mata at halos hindi na siya makahinga. Pinahid niya ng kanyang mga kamay ang luhang malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi at mabilis na inihakbang ang kanyang mga paa papalabas sa silid na yon. At sa sobrang pagmamadali niya, nasagi niya ang lampshade sa bedside table ni Eric, kaya ito nahulog at nakalikha ng malaking ingay. Wala na siyang panahon pa para pulutin yon, dahil ang tanging nasa isip lamang niya ay makaalis na sa kondo ng nobyo. Walang patid ang pag-agos ng kanyang mga luha at nababalot ng sobrang kalungkutan ng puso niya. Matapos niyang kunin ang kanyang bag, ay mabilis na tinuo niya ang pintuan at akmang bubuksan na sana niya ito nang mahawakan siya ni Eric. "Fatima, please let me explain." Hindi ni Fatima akalain na lumabas ito ng banyo para sundan siya. Nakatapis lamang ng tuwalya ang lalaki at basang-basa pa ang buo nitong katawan. "Bitawan mo ko, Eric, walang yaka." Isang malakas na hiyaw ang kanyang pinakawalan kasabay ng pagbuhos ng matinding emosyon na kanina pa niya pinipigilan. "Fatima, please, patawarin." Hindi na naipagpatuloy ni Eric ang kanyang sasabihin dahil isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. "Ayaw na kitang makita pa, Eric." Muling sambit ni Fatima sa katuluyang umalis ng kondo. Nakasalubong niya sa may pintuan ng delivery boy na bit-bet ang mga order niya. Ngunit para saan pa ang mga yon? "Ma'am, nandito na po ang mga order niyo." Wika ng lalaki. Hindi na nagawa pa ni Fatima ang sumagot dahil parang kinakapos na siya ng hininga. Pakiramdam niya, parang unti-unti siyang pinapatay sa sakit na kanyang nararamdaman. Kung sana'y bumuka na lang ang lupa at lamunin siya para matapos na ang matinding bangungot na ito sa buhay niya. Naglalakad si Fatima nang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pumara siya ng taxi ngunit hindi niya sinabi sa driver kung saan siya bababa. Patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha at hindi niya alam kung kailan matutuyo ang mga mata niya. "Saan po tayo, ma'am?" Tanong ng driver. Siguro nga'y nagtataka ito kung bakit hindi man lang niya sinabi kung saan ang punta niya. "Ma'am, hello po. Saan po tayo?" Muling tanong ng driver. "Okay lang po ba kayo?" Dagdag pa nito na halatang nag-aalala dahil sa kanyang walang tigil na paghikbi. Buti nga'y hindi siya napunta sa walang hiyang driver. Kung hindi ay baka may masamang nangyari na sa kanya. Kahit hindi pa naman 10 oras ng gabi dahil 7:00 pa lang, ngunit wala namang pinipiling oras ang mga taong halang ang kaluluwa. Uso pa naman ngayon sa kamay nilaan ng rape at brutal na pagpatay. "Ma'am, may problema po ba tayo?" Saglit na natauhan si Fatima. Kanina pa pala nagtatanong ang driver sa kanya. "Okay lang po ako, Manong. Ibaba niyo na lang po ako sa resto bar." Mahinahong sagot ni Fatima. Kailangan niyang magpakalasing upang makalimutan saglit ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ni Eric ang bagay na yon. Paano nito nagawang lokohin siya? Nasayang ang lahat ng plano niyang sorpresa dahil siya pala ang higit na nasorpresa. Masakit tanggapin ang katotohanan na niloko siya at sinaktan ng lalaking kaisa-isa niyang minahal sa buong buhay niya. Parang sinakloban siya ng buong mundo. Sobrang sakit, parang apoy na tumutupok sa bawat himaymay ng kanyang kaluluwa. Sa isip niya ng mga sandaling yon, sana mamatay na lang siya upang hindi niya na maramdaman pa ang sakit ng kalooban. Kahit pilit niyang iwaksi sa isipan ng eksenang kanyang naabutan, ngunit patuloy itong nagsusumiksik sa kanyang utak. Sa isang iglap lang, nasira ang kanyang binuong pangarap. Pangarap ng isang masayang pamilya kasama ang lalaki. Ngayon, ang tanging nararamdaman ni Fatima ay puot at panghihinayang. Sinayang niya ang kanyang panahon sa isang walang kwentang tao. Nagkamali siya nang ibigay niya ang buong pagtitiwala niya sa taong inaakala niyang totoong magmamahal sa kanya. "Ma'am, nandito na po tayo." Wika ng driver. Inabot ni Fatima ang bayad at pagkatapos bumaba na siya ng taxi.
Halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa dahil sumasabay rin ito sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ngunit pinilit niyang makarating sa loob ng resto bar dahil umaasa siyang dito niya saglit makakalimutan ang kasawian niya sa pag-ibig. Hanggang sa makapasok na siya ng bar at mabilis na nakahanap ng table. Umorder siya ng 2 boteng beer. At nang dumating ang order niya ay agad itong tinungga. Inubos lahat ng laman ng 2 bote. At dahil hindi sanay uminom ay nalasing rin siya kaagad. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at bumibigat na ang kanyang mga talukap. Ngunit parang gusto niyang umihi kaya't naglalakad siyang pasuray-suray habang naghahanap ng CR. Buti na lang at natuntun niya kaagad ang ladies' room. At dahil hindi niya kabisado ang kanyang dinaraanan, dala na rin ang kalasingan, bigla siyang nabangga sa isang matipunong dibdib. At eksaktong yun din ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Kaya doon niya naisuka ang lahat ng nainom niya. "What the?" Pabulyaw na wika ng lalaking kanyang nakabangga. "You have to pay for this, clumsy woman." Muli nitong sigaw. "Hoy, pwede ba? Huwag mo akong Englishin ha. Kasalanan mo yan dahil paharang-harang ka sa daanan ko." Pabalang na sagot ni Fatima na halatang hindi na maayos ang pagsasalita dahil sa kalasingan. Bahagyang tumingin siya sa mukha ng lalaki ngunit hindi malinaw sa kanya yon. "At ikaw, kung sino ka man, pare-pareho kayong lahat, mga wala kayong kwenta." Malakas na sigaw niya at pagkatapos noon ay hindi na alam ang mga sumunod na nangyari. Biglang nagising si Fatima dahil nakakaramdam siya ng pananakit ng kanyang ulo at para siyang nahihilo. Nararamdaman niya na parang nasa ibang silid siya at nakahiga sa isang kama. Natitiyak niyang hindi ito ang apartment na kanyang inuupahan at mas lalong hindi ito ang kama niya. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Nasa ibang silid nga siya at kung kanino ito ay hindi niya alam. Malaki at napakalawak na kwarto. Halos kasing laki ito ng inuupahan niyang apartment. At iniisip niya kung ganito nakalaki ang kwarto, ano pa kaya ang buong bahay? Siguro nga ay nasa loob siya ng isang mansyon. Pinakiramdaman ni Fatima ang kanyang sarili at sinikap na maalala ang nangyari kagabi sa resto bar. Ang huli niyang naaalala ay nung mabangga siya sa dibdib ng isang lalaki at nasukahan niya ang damit nito. Pagkatapos nun ay tuluyan na siyang nakalimot. At nang matanto niyang iba ang damit na suot niya ngayon, ay bigla siyang nakaramdam ng kaba sa dibdib. Nakapajama at nakasweatshirt lamang siya. At wala naman sa tabi ang mga damit na sinuot niya kahapon. Wala namang masakit sa katawan niya kaya't natitiyak niyang hindi siya na-rape. Maya't mayay bumukas ang pinto at pumasok ang isang may edad na babae na sa tingin niya ay nasa 50s na. Nakangiti itong lumapit sa kanya na may dala itong paper bag. "Magandang umaga po, ma'am. Narito na po ang mga damit niyo. Bagong laba at plancha na ho ito. At saka ma'am, pinapatanong ni sir kung okay na po kayo." Sabi ng babae. Okay na ho ako." Natigilan si Fatima dahil hindi niya alam kung ano ang itatawag niya sa babaeng kausap. "Ako ho si Remy. Tawagin niyo na lang ho akong Manang. Ito ang tawag nila sa akin dito. Ako kasi ang pinakamatanda sa bahay na ito." Nakangiting sagot nito. Okay na po ako, Manang. Pero matanong ko lang ho, kaninong bahay ho ito?" "Nasa bahay ho kayo ni Sir Henrik sa Avedra, ma'am." "Siguro ho, ma'am first time niyo hong makapunta dito sa bahay ni Sir Hendrix. Hindi kasi nagdadala ng babae si Sir. Kayo pa lang ho ang dinala niya rito." Wika ng katulong na parang may ibig itong sabihin. Ako po si Fatima. Pwede pong Fati na lang po, Manang. At saka wag niyo na rin po akong poin kasi bata pa naman po ako." Nakangiting wika niya. Ngumiti rin sa Aling Remy pero sinabi nito na hindi niya maaaring tawagin sa pangalan lang ang girlfriend ng kanyang amo. Nabigla siya sa kanyang narinig. Girlfriend? Paano siya naging girlfriend ng isang Hendrix na hindi niya nga ito kilala? "Maaari na po kayong maligo, ma'am. Kanina pa po nakahanda ang banyo at naroon na rin lahat ng kakailanganin ninyo. Pagkatapos niyo maaari na ho kayong lumabas dahil naghihintay na ho si Sir Hendrik sa mesa. At saka ma'am,
May bago po palang damit na kasama sa mga itinopiko at may mga bra at panty na rin ho. Nakangiting sabi ni Aling Remy. Salamat po, Manang. Buong galang na sagot ni Fatima. Tumango lang ang ginang at pagkatapos ay lumabas na ito ng kwarto at maingat na isinara ang pinto. Tumayo siya at bahagyang nag-unat ng mga braso pagkatapos ay pumasok na siya ng banyo. Napakaganda ng bathroom at napakalinis pa. May hot and cold shower at may bathtub sa loob at kompleto na rin ito ng mga gamit pampaligo. Sa isip ni Fatima, napakayaman ng Hendrix na ito. Kinuha niya ang toothbrush na nakalagay sa wall-mounted na bathroom shelf at nagsimulang magsipilyo. Pinuksan niya ang hot shower at nagsimulang maligo. Tumingin ulit siya sa kanyang wristwatch. Napakabilis nga ng oras. Dahil nagising siya pasado 7:00 at ngayon ay malapit na ring mag 8:00 kaya't kailangan niyang magmadali at baka malate siya sa trabaho. Medyo masakit pa nga ang ulo niya ngunit kailangan niyang pumasok dahil hindi naman siya sanay umabsent. Habang patuloy siya sa pagsabon sa buo niyang katawan, biglang sumagi sa isipan niya ang panloloko ni Eric sa kanya. Hanggang ngayon ay sobrang masakit pa rin sa puso niya ang ginawa ng kanyang dating nobyo. Dahil bahagi na lang ito ng kanyang nakaraan, na ayaw niya na sanang maalala pa ngunit ayaw rin makipag-cooperate ng kanyang utak. Patuloy pa rin sumisiksik sa kanyang isipan ang napakasakit na tagpo na yon. Unti-unti namang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tumigil siya saglit sa pagsabon ng kanyang buong katawan at itiningala saglit ang ulo niya para mapigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Ayaw niya nang maalala pa si Eric. Kailangan niya nang mag-move on. Sapat na ang isang gabing nagpakalasing siya dahil dito at hindi na ito mauulit pa. Ayaw niyang sirain ang kanyang buhay dahil sa isang walang kwentang lalaking katulad nito. Marami pa siyang mga pangarap sa kanyang pamilya sa probinsya. Pinag-aaral niya pa ang isa niyang kapatid sa kolehiyo at ang isa naman ay sa high school. May sakit ang kanyang ama kaya't hindi na makapagsaka sa bukid. Ang ina naman niya ay kaunti lang ang kinikita sa paglalabada at hindi sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Buti na lamang at nakapasa siya noon ng scholarship sa UP Diliman, kaya't nakapag-aral siya ng kolehiyo. Kaya sinikap niya na makapagtrabaho kaagad pagkatapos ng pag-aaral. At dahil maganda naman ang school records niya, natanggap agad siya bilang teller sa Banco de Oro. Hindi nga naman kalakihan ng sweldo pero kahit papaano ay makakatulong rin sa kanyang pamilya. Iisipin na lang niya ngayon ay ang kanyang pamilya at hindi na siya kailanman magpapakatanga pa sa pag-ibig. Sapat na ang minsan nagmahal siya at nasaktan. Hindi na ito mauulit pa kahit tumandang dalaga pa siya. Sa isip niya, pare-pareho lang ang lahat ng mga lalaki. Magaling lang sa umpisa pero kapag nakuha na ang gusto ay saka na rin lumalabas ang totoong kulay. Nang matapos si Fatima na maligo ay itinapis niya ang tuwalya sa kanyang katawan habang ang face towel naman ay pinampupunas niya sa kanyang basang buhok. At pagkatapos ay lumabas na siya ng banyo. At nang biglang bumukas ang pinto, akala niya ay bumalik si Aling Remy. Ngunit natigilan siya dahil isang gwapong lalaki ang bumungad sa kanyang paningin. Maayos ang pangangatawan nito at halatang palagi ito sa pag-workout. Nakasuot ito ng kulay blue na long sleeve at itinupilang ito hanggang siko. Halatang bihis na bihis ang lalaki at parang handa na itong pumasok sa trabaho o kung ano man ang pinagkakaabalahan nito. Hoy, bakit ba hindi ka man lang kumatok? Naiinis na sambit ni Fatima. Bakit ba ang tagal mo? Nanlalamig na yung pagkain sa mesa kakahintay sa'yo. Kanina pa kumakalam ang sikmura ako. Naiirita ring tugon ng lalaki. Natitiyak ni Fatima na ito nga ang Hendrix na sinasabi ni Aling Remy na amo niya. Dahil halata naman sa kutis at pananamit nito. At bakit hindi ka kumain? Dala-dala ko ba ang kaldero? Alam mo, bilisan mo ng pagbibihis dyan, ang kupad mo. Pagalit na wika ng lalaki. O siya, sige na, umalis ka na at nang makapagbihis na ako. Aniya. Di magbihis ka. Arte mo. Nakita ko naman na yan kagabi pa. Usal ng lalaki at pagkatapos ngumisi ito ng nakakaloko. Biglang nagulat si Fatima sa kanyang narinig. Ang ibig sabihin pala kung ganon, ang lalaking ito ang nagpalit ng damit niya. Sinugod niya ito at pinaghahampas-hampas ng face towel. Pervert! Sigaw niya rito. Hoy miss,
I'm not a pervert ha, and for your information, hindi ako interesado sa'yo. Hello, di kita type, kaya wag kang assuming. Mas lalo nang galaiti sa galit si Fatima dahil unang-unang nasasaling ang pride niya. Aba, maganda yata siya at may ipinagmamalaki naman siyang sexing katawan. At saka may atraso ka sa akin, miss, and you'll have to pay for it. Sabi ng lalaki sa kapabagsak na isinara ang pinto. Ang rude niya ha? Wika ni Fatima sa sarili. Bigla niya naalala na nakatapis lang pala siya ng tuwalya at nalalantad ang mga hita niya. Ngunit saglit na napaisip siya kung ano kaya ang atraso niya sa Hendrix na yon at kailangan niyang magbayad. Tinignan niya ang mga nakatuping damit na hinatid ni Aling Remy. Buti na lang at wash day ngayon kaya pwede siyang hindi magsuot ng uniforme. Isang kulay pink na 3/4 blouse ang napili niya at pinarisan niya na lang ng itim na slacks na sinuot niya kahapon. Pagkatapos niyang suklayin ang kanyang buhok ay lumabas kaagad siya ng kwarto. Nakita niya si Aling Remy na nakaabang pala sa kanya sa labas at sinamahan siya nito papunta sa kusina. Nasa ikalawang palapag pala sila at kailangan pa nilang dumaan sa hagdan papunta sa unang palapag. Mas lalo siyang namangha sa laki at ganda ng bahay. Lalo na nung makarating sila sa first floor. Maayos ang disenyo ng buong bahay at puro mamahalin ng mga kagamitan. Sige ho ma'am, tumuloy na ho kayo. Naghihintay na ho si Sir Hendrix sa mesa. Dito lang ho ako at baka may ipag-uutos pa si Sir. Sabi ni Aling Remy. Tumuloy si Fatima sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa hapagkainan. At hindi nga siya nagkamali dahil ang lalaking pumunta sa kwarto kanina ay siyang may-ari nitong napakalaking bahay. Si Hendrix Saavedra. Umupo ka dyan nang makakain na tayo. Pabagsak na utos ng lalaki. Wala man lang itong sense of gentleness. Nasa isip niya. Ganito pala siguro ang mga mayayaman. Nawawala na ng GMRC sa sarili. Tahimik lang na kumakain ng lalaki at hindi man lang ito tumitingin sa kanya. Oh, ba't hindi ka pa kumakain dyan? Bilisan mo at ihahatid pa kita sa bangkong pinagtatrabahuan mo. Natigilan si Fatima at inisip niya na baka nagkamali lang siya ng dinig. Ihahatid raw siya ng lalaking kaharap niya sa bangkong kanyang pinapasukan. At bakit naman? Tanong niya sa kanyang sarili. At paanong nalaman nito na sa bangko siya nagtatrabaho? Siguro nga'y hinalungkat nito ang pitaka sa bag niya nung nawalan siya ng malay. At doon nakita ang ID niya. Gago talaga tong taong to. Usal niya sa kanyang sarili. What are you murmuring about? I said kumain ka na. Pabagsak ang tono ng boses ng lalaki. Agad namang tumalima si Fatima at baka mahuli siya sa trabaho. 9:00 magbubukas ang Bangko de Oro. Kaya dapat 8:30 pa lang ay nasa loob na siya ng bangko. Pagkatapos niyang kumain, tumayo siya at sinamahan naman siya ni Aling Remy sa sala. Saglit na nag-ayos sa kanyang sarili sa harap ng malaking salamin at naglagay ng lip tint at konting pulbo sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay sinuklay niya ulit ang kanyang buhok at hinayaan niya na lang nakalugay iyon dahil basa pa naman ito. Hindi alam ni Fatima na nakamasid lang sa kanya si Hendrix Saavedra na para bang pinag-aaralan ang bawat kilos niya. Ano bang atraso ko sa'yo, mister? Tanong ni Fatima nang makasakay na siya ng kotse. Hindi mo naaalala, Miss Suka Girl? Naiinis na sagot ng lalaki sa kanya. Nagkaroon ng kaunting katahimikan. Ayaw magsalita ng isa man lang sa kanila. Sa isip ni Fatima, ano kaya ang naging atraso niya sa Hendrix na ito at tinawag pa siyang Suka Girl. Saglit siyang nag-isip at oh my God! Bulalas niya. Naalala na niya. Ito pala ang lalaking nakabangga niya kagabi at nasukahan niya. O ano, Miss Suka Girl, naaalala mo na ba? Kasalanan mo yon, hoy, Mr. Bakulaw, kasi hindi ka tumingin kagabi sa dinadaanan mo. Kita mo yatang pasuray-suray ako, di sana ikaw na lang ang umiwas. Mabilis at sarkastikong tugon ni Fatima. Dahil sa sobrang pagkainis, tinapakan bigla ni Hendrix ang brake ng kanyang kotse. At kung hindi pa siya nakapag-seatbelt, malamang tatama ang ulo niya sa salamin ng sasakyan. Hoy, Bakulaw, magpapakamatay ka ba? O baka gusto mong patayin ako? Ines na bulyaw ni Fatima rito. Galit na tumingin ang lalaki sa kanya na parang nanilisik ang mga mata nito sa sobrang galit. Bigla tuloy siyang kinabahan. Para itong mabilis na leon na nakahanda siyang silain anumang oras. At ako pa ngayon ang may kasalanan.
Pinatulog na nga kita sa bahay ko, pinakain, tapos sa akin mo pa sinisisi ang nangyari kagabi? Painom-inom ka, hindi mo naman pala kaya. Galit na wika ng lalaki. Bakit? Sinabi ko bang patulugin at pakainin mo ko sa bahay mo? Hindi alam ni Fatima kung bakit bigla rin siyang na high blood sa sinabi ng lalaki sa kanya. Hindi naman ganito ang ugali niya. Hindi siya mahilig makipagtalo. At hindi rin siya masungit pero hindi niya naisip kung bakit konti lang ang pasensya niya sa lalaking kausap niya ngayon. Iba ka rin, Misuka girl, no? Instead na maging thankful ka ikaw pa ngayon ang galit. Wow, ibang klase ka. Dagdag na sabi ni Hendrix na ang mukha'y hindi na maipintas sa sobrang galit. Kulang na nga lang at sasapakin siya nito. Kaya tuloy nagdududa siya kung totoo nga bang lalaki ang kausap niya o may pagkabakla ito. Ayaw na ni Fatima na makipagtalo rito kaya't bababa na lamang siya kaysa makipag-away pa sa bakulaw na ito na katabi niya. Bubuksan na sana niya ang pintuan nang pigilin ni Hendrix ang kamay niya. What are you planning to do? Muling bulyaw nito sa kanya. Pagkatapos ay pinaandar nito ang kotse at seryosong nagmaneho. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Saglit na nag-isip si Fatima, bakit nga ba siya nagagalit? Bakit nga ba siya nagagalit? Kung tutuusin naman talaga, siya ang may kasalanan dahil uminom siya kahit hindi naman siya sanay. Kaya tuloy nalasing siya at nakapagbigay ng perwisyo dito sa mayamang may-ari ng kotse na sinasakyan niya. Ang nais lang naman niya ay makalimutan saglit ang sakit na nararamdaman niya. At hindi naman niya inaakalang may taong madadamay sa kasawian niya. Hindi nga niya tinawagan ng kaibigan niyang si Kay dahil gusto niya lang mapag-isa. Pero ano ngayon itong nangyari at may biglang naagrabyado dahil sa kanyang kalasingan kagabi. Mister? Alanganing wika ni Fatima. Hindi niya kasi alam kung anong itatawag niya rito. Call me Hendrix. Hindi ako Mr. Bakulaw, okay? Inis pa ring wika ng lalaki. Hendrix, sorry sa nangyari kagabi. Bigla na lang kasing sumama ang pakiramdam ko Alam mo, Misuka girl, dahil sa kagagawan mo, hindi ako nakapunta sa birthday celebration ng kaibigan ko. Dinumihan mo na nga ang suot ko, binigyan mo pa ako ng malaking perwisyo. Pabulyaw na namang wika ng lalaki. Sa isip ng dalaga, hindi yata marunong makipag-usap ng maayos itong Hendrix na ito. At wala itong ibang alam na gawin kundi ang sumigaw, na akala nito ay bingi ang kausap niya. Kahit na gusto niyang makipagsagutan rito pero nagpipigil na lang siya dahil kasalanan naman talaga niya ang lahat. Ngunit ang naperwisyo niya kagabi ay itong lalaking katabi niya. Mukhang masakit yata sa pandinig niya. Teka nga Mr. Hendrix, unang-una hindi ako si Miss Suka Girl. Fatima ho ang pangalan ko. At alam kong kasalanan ko yun kung bakit hindi ka nakapunta doon sa birthday celebration ng kaibigan mo. Kaya nga ako nagsusorry, di ba? Pero ang sabihin mo na perwisyo kita, abay hindi naman yata tama yun. Reklamo niya. At bakit naman kita na perwisyo, aber? Miss Suka girl, nawalan ka kasi ng malay kagabi at alangan namang pabayaan kita kaya sinakay na lang kita sa kotse ko at dinala sa bahay para makapagpahinga ka. Hindi ko rin naman alam ang address mo. Huli na nung nakita ko sa ID mo kung saan ka nakatira. Ngunit habang nakapikit ang mga mata mo nagdedeliryo ka na parang nasapian ng masamang espiritu. Di lang yon, inaway mo pa ako. Pagkatapos panay ang iyak mo na parang batang inagawan ng laruan. May halong pagkainis pa rin ang tono ng boses ni Hendrix. Hindi si Fatima nakasagot dahil hindi siya makapaniwalang ganoon pala siya kadesperada kagabi. Marahil dala lang yon ng kalasingan niya at ng kalungkutang nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi siya inagawan kundi niloko siya ng lalaking akala niya ay tunay na nagmamahal sa kanya. At ang mas lalong masakit ay kitang-kita pa sa dalawa niyang mga mata kung paano siya pinagmumukhang tanga ng taong pinagkakatiwalaan niya. Muli na namang nangilid ang mga luha niya. Agad niyang kinurap-kurap ang kanyang mga mata at baka hindi siya makapagpigil at mapahagulgol siya. I'm sorry, Mr. Hendrix. Paumanhin niya. Kahit na, hindi ka pa rin bayad sa akin. Tugon nito. Kumunot ng bahagya ang noon ni Fatima dahil sa sinabi nitong hindi pa siya bayad. Sa isip niya, magpapabayad ba itong Hendrix na ito ng pera? Aanhin pa niya yun gayong ang yaman na ng mokong na to. Mr. Hendrix, tanong ko lang, sino yung nagbihis sa akin kagabi? Sinadya niyang ibahin ang usapan. Of course ako. Sino pa nga ba? Nangangamoy ka na kasi, kaya binihisan kita. Tugon ng lalaki sabay ang pagsilay ng nakakalohong ngiti.
Ikaw ang nagbihis sa akin? E di, hindi maituloy ni Fatima ang kanyang sasabihin dahil sa nararamdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Tumingin si Hendrik sa kanya at humagalpak ito ng tawa. Pagkatapos, bigla itong sumeryoso. Honestly, hindi ako. Si Manang Remy. Parang nabunutan si Fatima ng tinik kasi akala niya ay ito talaga ang nagpalit ng damit niya. Hindi yata niya matanggap na isang lalaking hindi niya kilala ang makakakita ng pinakatago-tago niyang kayamanan. At nang makarating na sila sa bangkong kanyang pinagtatrabahuhan, Hoy, Miss Suka girl, susunduin kita mamaya may mahalagang pag-uusapan tayo. Wika ni Hendrix. Saka ito bumaba ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pintuan. Hoy, Mr. Bakulaw, di ba sinabi ko na ngang may pangalan ako? Bakit ang hirap mong makaintindi? Ines na wika ni Fatima kaya sinabayan niya ito ng irap at saka mabilis na tumalikod. Basta susunduin kita mamaya, miss. Nang makapasok na si Fatima sa loob ng bangko, sinalubong kaagad siya ng kanyang kaibigang si Kay. Uy, Mars, kamusta na ang birthday surprise mo kay Eric? Nakangiting tanong nito sa kanya. Hindi siya sumagot hanggang sa makarating na siya sa teller desk. Sumunod naman si Kay sa kanya at patuloy pa rin ito sa pangungulit. Si Kay ay isa ring teller sa Banco de Oro at tinuturing niyang kanyang matalik na kaibigan. Kaklase niya ito nung college at kagaya rin niya, lumaki rin ito sa hirap. Taga-probinsya rin ito ngunit malayo lamang sa kanila. At lumuwas lang ito ng Maynila nung makapasa ng scholarship ng UP Diliman. At saka bakit ibang naghatid sa'yo? In fairness, gwapo siya ha? Humagikik na sambit ni Kay. Mars, ano ba? Nasa trabaho tayo. Saway ni Fatima. Mars, may problema ba? Mamaya na tayo mag-usap, Mars. Oras na ng trabaho. Sagot niya habang binubuksan ng computer na nasa teller desk niya. Oo nga't nakapokus ang mga mata ni Fatima sa computer screen ngunit lumilipad ang kanyang isip. Patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang ginawang pagtataksil ni Eric sa kanya. At hanggang ngayon ay napakasakit pa rin sa puso niya. Muli na namang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Mars, ano ba? Okay ka lang? May problema ba tayo? Tanong ni Kay nang makita nitong namumula ang kanyang mga mata. Umiling si Fatima at sinabing okay lang siya. Ngunit nararamdaman niyang naninikip ang kanyang dibdib kaya bigla siyang tumayo at tumakbo papunta sa ladies' room. Nagtataka naman si Kay kung anong nangyari sa kaibigan niya kaya nag-excuse muna siya sa kanilang mga kasamahan. Buti na lang at hindi matao ang bangko ngayon at konti lang ang customer sa loob. Marami rin naman silang teller, kaya okay lang na aalis muna siya saglit sa teller desk. Doon sa loob ng ladies' room, ibinuhos ni Fatima ang kanyang matinding emosyon. Humagulgol siya ng iyak dahil sobrang masakit pa rin sa puso niya ang ginawa ng kanyang nobyo. Hindi niya ito basta-basta makakalimutan dahil 4 na taon rin naman ang kanilang pinagsamahan. Tinanong niya sa kanyang sarili kung ano ang naging pagkukulang niya at nagawa nitong lokohin siya. Buong akala niya na kapag maibigay niya na ang buong sarili niya rito ay mas lalo siyang mamahalin ng lalaki. Ngunit hindi ganun ang nangyari. Habang patuloy si Fatima sa pag-iyak, may narinig siyang kumakatok sa pintuan. Natitiyak niyang si Kay iyon dahil nakita niya itong nakasunod sa kanya. Alam niyang nag-aalala na ang kanyang kaibigan ngunit dahil oras pa ng trabaho, ayaw muna niyang magkwento. At least ay nakapaglabas na siya ng sama ng loob kaya magiging okay na rin siya kahit paano. Muli siyang nagpunas ng kanyang mga luha at pagkatapos ay lumabas na siya ng ladies' room. Mars, yung totoo, anong nangyari sa'yo? Mangiyak-ngiyak na wika ni Kay dahil sa labis na pag-aalala. Mars, okay ka lang ba? Kung hindi mo talaga kaya, umabsent ka na lang muna. Magpaalam ka kay manager na mag-half-day leave ka. Dagdag na sabi nito. Okay lang ako, Mars. Kaya ko to. Kakayanin ko. O basta okay ka lang ha. Nandito lang ako, Mars. Makikinig ako sa'yo. Wika ng kanyang kaibigan sabay yakap nito sa kanya. At nang makabalik na sila sa teller desk, tinanong si Fatima ng kanilang mga kasamahan kung ano ang nangyari. Sinabi niyang okay lang siya at wala silang dapat na ipag-alala. Hindi rin naman kasi siya nagkukwento ng mga personal na bagay sa kanyang mga kasamahan, maliban na lang kay Kay. Dahil bukod sa best friend niya ito, kasama pa niya ito sa apartment na kanyang inuupahan. Bigla niyang naalala ang kanyang cellphone na inilagay niya sa kanyang bag. Pinatay niya pala ito kagabi nung lumabas siya sa kondo ni Eric.
Naisip niya ay baka may tawag sa kanya o text message ang kanyang ina mula sa probinsya kaya dali-dali niya itong kinuha at pinindot ang power button. Pagkaraan ng ilang sandali ay marami na ang mga nag-pop up na mga text messages. At nang tignan niya ito ay nanggaling lahat kay Eric. Ngunit agad naman niyang binura dahil wala nang kwenta sa kanyang lahat ng mga yon. Para ano pa? Malapit nang mag-alas 5 ng hapon kaya't nagpaalam si Fatima sa kaibigan niyang si Kay na mauna na lang muna siyang lumabas ng bangko dahil may dadaanan pa siya. Hindi na rin nagtanong pa ang kanyang kaibigan kung saan ang lakad niya. Ngunit ang totoong dahilan kung bakit gusto niyang lumabas ng bangko ay dahil naalala niya ang sinabi ni Hendrix na susunduin siya nito. Ayaw niya na itong makita pa dahil kapag kaharap niya ito ay palagi na lang humuhulo ang dugo niya. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa sakayan ng LRT dahil ayaw niyang sumakay ng taxi para makatipid ng pamasahe. Nang biglang humarang ang itim na kotse sa harap niya, kaya tuloy natakot siya at abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya ay ibinaba ang salamin ng sasakyan at tumambad sa paningin niya ang lalaking kani-kanina lang ay tinawag niyang Mr. Bakulaw. Kunot noo itong tumingin sa kanya na tila nagagalit na naman. Iniiwasan mo yata ako, Miss Suka girl. Naiinis na wika ni Hendrix. Ngayon, sakay na. Kagaya ng sinabi ko, may atraso ka pa sa akin at hindi ka pabayad. Dagdag na wika ng lalaki at binuksan nito ang pinto ng passenger seat. Tumalima na lamang si Fatima dahil pinagtitinginan sila ng mga tao. At ang ibang mga babae naman ay kilig na kilig habang tinitignan si Hendrix. Ano ba talagang gusto mong gawin ko, mister? Naiirit ang wika niya nang makapasok siya ng sasakyan. Ngunit parang bingi lang ang lalaki at hindi man lang ito sumagot sa kanya. Patuloy lang ito sa pagmamaneho hanggang sa huminto sila sa isang restaurant. Uy, hindi ako nagugutom. Pwede bang ihatid mo na lang ako? Naiirit ang sabi ni Fatima. Nagugutom mo kaya samahan mo muna akong kumain. Bahala ka na kung ayaw mong kumain. Sagot naman ito. Pagkatapos bumaba ito ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Sumimangot na lamang siya dahil wala naman siyang magagawa at talagang mapilit ang bakulaw na ito. Hinayaan niyang mauna ito sa pagpasok sa loob, ngunit nang mapansin ng lalaki na hindi siya sumasabay ay napakunot ang noo nito. Bakit nasa likuran kita? Para kang atsay niyan. Sambit na daw sabay hila ng kanyang kamay. Nanginginig na talaga siya sa sobrang galit. Konti na lang at hindi na siya makakapagpigil pa. Pagdating nila sa loob ay binati agad sila ng mga crew doon. At sa bawat pagbigay galang ng mga naroon, ngiti lang ang sinagot ni Hendrix. Nasa isip ni Fatima, baka dito laging kumakain itong bakulaw na to dahil sa tingin niya ay high class itong restaurant na kanilang pinasukan. Ngayon lang siya nakapasok sa ganitong klaseng restaurant dahil kontento na siya sa mga turo-turo na pagkain sa kanto. Uso rin naman ang mga street food sa kanilang probinsya kaya't mas gusto niya itong kainin kaysa sa mga mamahaling pagkain sa restaurant. Pagkatapos na makahanap ng table, umupo na kaagad sila at agad namang kinuha ng waiter ang kanilang order. Tapos ka na ba, miss? Tanong ng lalaki sa kanya. Hindi ni Fatima maintindihan kung anong ibig sabihin nito kaya biglang kumunot ang noo niya. Ang sabi ko, tapos ka na bang tumitig sa akin? Kanina ka pa kasi ganyan eh. Para ngayon ka lang yata nakakita ng gwapo. Nang uuyam na wika ni Hendrix. Uy, ang yabang mo. Hindi kita tinititigan, tinignan lang kita. Magkaiba ang titig kesa sa tingin. Syempre may mga mata ko alangan namang hindi kita tignan. Naiinis na sagot ni Fatima at bahagyapang itinaas ang kilay. Nayayabangan talaga siya sa lalaking ito at parang gusto niya nang sapakin. Kung ito palagi ang kaharap niya, baka maaga siyang tumanda at malamang magka-heart attack pa siya. Hindi niya alam kung bakit lagi siyang inaasar nitong bakulaw na kaharap niya. Oo nga't gwapo ito, pero hindi naman siya interesado rito dahil kakagaling niya lang sa heartbreak. Iisipin niya pa ba yan ngayon? Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating na ang in-order na pagkain ng lalaki. Ito lang naman ang umorder dahil hindi man lang siya tinanong nito kung ano ang gusto niyang kainin. Wala talagang modo. Oh, kumain ka na dyan. Kasi may mahalaga tayong pag-uusapan pagkatapos. Pabagsak pa rin ang tono ng lalaki. Kumain na lang rin siya kahit wala naman siyang gana. Ang nais lang niya ay malaman kung ano ba talaga ang kailangan ng lalaking ito sa kanya at nang makauwi na siya sa apartment upang makapagpahinga na. Pagkatapos na lang kumain, tinignan siya ng lalaki. Alam mo, Miss Suka girl, ano nga pangalan mo? Tanong nito. Fatima ang pangalan ko at hindi Suka girl.
Talagang piko na si Fatima sa lalaking ito. Kulang na lang at sapakin niya ito sa panga ng matauhan. Aba, marunong yata ng karate kasi tinuruan naman siya noon ng tatay niya for self-defense. Kailangan kong isang babae at ipapakilala ko sa lola ko bilang fiancé. Pagsisimula ni Hendrix, nabigla si Fatima sa kanyang narinig dahil sa isip niya, ano naman ang kinalaman niya ron. Kinuwento ni Hendrix na may sakit ang lola niya at may taning na ang buhay nito. Ang tanging hiling lang ng matanda ay makapag-asawa siya bago man lang ito pumanaw. At gusto mo ako ang magpanggap na fiancé mo? Tanong ni Fatima rito. Exactly. At may kinuha itong papel sa bulsa na kanyang jacket at binigay ito sa kanya. Sinabi ng lalaki na yun ang mga kondisyong nakasaad sa kontrata at kailangan muna niyang basahin upang maintindihan niya ng maayos. Tiningnan lang ni Fatima ang papel at hindi niya ito kinuha. At bakit ako naman ang napagtripan mong gumawa niyan? Mayaman ka naman at tsaka sabi mo pa nga gwapo ka. Bakit hindi ka nalang humanap ng totoo mong girlfriend na magiging fiancé mo? Sarkastikong tanong ni Fatima. Uy miss, huwag kang magreklamo dahil may atraso ka sa akin. Alam mo bang kagabi sa birthday celebration ng kaibigan ko may papakilala sana siya sa akin na babaeng gagawa nito. Pero dahil sinukahan mo ko, naunsya mo yun. At hindi ko na nagawang i-meet up pa yun, naiintindihan mo? Inis pa ring wika ni Hendrix. Hindi talaga ni Fatima maintindihan kung bakit laging aburido itong kaharap niya. Kung hindi ito mambubulyaw, nangaasar naman. Napakasungid at napakagaspang na ugali. Pinalaki yata sa poder ng lola kaya nagaganito. Kasi sabi nila, kapag ang mga apo raw ay pinalaki sa poder ng lola ay kadalasan nagiging spoiled raw. Kaya naisip mong ako na lang? Ibang klase ka rin, mister? Hindi niya na naituloy ang nais sabihin dahil tinignan na siya ng masama ng lalaki. Wait lang ha, miss. I wanna make this clear to you. Hindi ako nakikipaglokohan rito. Seryoso ko kaya pwede bang makipag-usap ka ng maayos sa akin? Una, ikaw ang napili ko dahil may atraso ka sa akin. So, sa pamamagitan nito, makakabayad ka na sa malaki mong atraso at perwisyong ginawa mo sa akin. Tapos magkakapera ka pa. 10 milyon ang kabayaran nito, miss. Malaking pera na rin yun, di ba? Ang gagawin mo lang magpapanggap ka na fiancé sa lola ko. At magiging bride kita. Wika ni Hendrix. Magiging bride? Magpapakasal tayo? Tugon ni Fatima na bahagyan ng laki ang mga mata. Hindi niya akalaing ganun ka-weird ang lalaking ito at kailangan pang gumastos ng malaking pera para humanap ng peking fiancé na magiging bride nito. Basahin mo na lang kasi ang nakasulat dyan sa papel. Marunong ka naman sigurong magbasa, di ba? Bibigyan kita ng 1 linggo para makapag-isip ng mabuti, miss. Kapag nakapag-desisyon ka na, tawagan mo lang ako. Sabi ni Hendrix sabay abot ng kanyang calling card. I'm sorry, mister, pero hindi ko magagawa yan. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Kakagaling ko lang sa heartbreak, kaya nga ako naglasing kagabi para makalimutan ko ang walang hiyang lalaking nanloko sa akin. Tugon niya at nagsisimula na namang maging emosyonal. Alam ko naman yan, miss. Kasi sabi ko nga kagabi na nagdideliryo ka, di ba? At may pangalan kang binanggit. Eric ba yon? Kaya naisip ko, siguro niloko ka ng lalaking yon. Dahil hindi naman naglalasing ang babae ng ganon. Kung wala itong mabigat na dahilan. Biglang sumeryoso ang mukha ng lalaki. Babayaran na lang kita sa perwisyong ginawa ko sa iyo, mister. Pati na rin sa pagpapatulog at pagpapakain mo sa akin sa bahay mo. Pati na rin itong damit na suot ko. Wika ni Fatima at bahagyang iniwas ang tingin sa lalaking kaharap niya. Babayaran mo ako? Sarkastiko tong ngumiti bago muling bumaling sa kanya. Miss, alam kong kaunti lang yung sinusweldo mo sa bangkong pinapasukan mo. Nag-background check na rin ako sa'yo, kaya alam ko na sa ngayon na kailangan mo ng pera para sa pamilya mo sa probinsya. Tanggapin mo ng alok ko at kakalimutan ko ng atraso mo. At pagkapirma mo pa lang sa kontrata, makakatanggap ka na agad ng paunang bayad. Paniniyak na wika ni Hendrix. Sa isip ni Fatima, ganito ba ka-interesado tong Hendrix na to? At gumawa pa ng background checking sa kanya? At bakit siya pang napili nito? Gayong marami namang babaeng mapagpipilian. Wala man lang ba tong girlfriend? At kailangan pa itong gumastos sa malaking pera? Samot-saring mga bagay-bagay ang nasa isipan niya. Sa ngayon, ay hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Hindi pa nga siya nakapag-move on kay Eric. Tapos papasok pa siya sa mas malaki pang problema? Basta bibigyan kita ng sapat na panahon para mag-isip, miss. 1 linggo lang ibibigay ko sa'yo. At kung sakaling hindi ka pumayag,
Hindi ka pa rin makakawala sa akin dahil sisingilin pa rin kita sa atraso mo sa akin. At hindi ka makapagtatago dahil mahanap pa rin kita kahit saan ka pa magpunta. Mariing wika ni Hendrik saka ito tumayo. Aalis na tayo. Tumayo naman kaagad si Fatima dahil gustong-gusto na niyang makauwi sa apartment. Masyado na magulo ang utak niya. Dumagdag pa tong pambihirang lalaking mahirap ispelingin ng ugali. Dinampot ni Fatima ang papel sa mesa at inilagay niya sa bag. Ano namang masama kung subukan niyang basahin ang mga nakasulat doon para magiging fair din sa Hendrix na to? Mamaya na lang niya to iisipin na mabuti kapag nakauwi na siya ng apartment. Siguradong naghihintay na sa kanya ngayon ng kaibigan niya. Mister, bakit kailangan mo pa magbayad ng malaking halaga para sa kasunduan? Wala ka bang girlfriend? Yung totoo ni papakilala mo sa lola mo? Alanganing tanong ni Fatima nung nasa loob na sila ng sasakyan. Shut up. Wala kang alam kaya tumahimik ka na lang. Wala kang karapatang magtanong ng mga personal na bagay sa akin. Sarcastic ang tugon ni Hendrix. Medyo na-insulto si Fatima sa sinabi ng lalaki. Ngunit ayaw na niyang makipagtalo pa rito dahil ayaw na niya ng gulo. Itinuo na lamang niyang kanyang paningin sa labas ng bintana, ngunit bigla niyang naalala. Kaya pala sinabi sa kanya ni Manang Remy kaninang umaga na hindi pwedeng tawagin ito sa pangalan lang ang girlfriend ng kanyang amo. Kasi siguro nga, sinabi ni Hendrik na girlfriend niya, nito, gago talaga tong bakulaw na to. Sinulya pa ni Fatima saglit ang lalaki para tingnan ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi naman to nagagalit o kaya'y naiinis. Seryoso lang to sa pagmamaneho. At bakit pa sulyap-sulyap ka dyan? Attracted ka na ba sa akin? Ngumingiting sabi ni Hendrix. Hindi na lang ni Fatima to pinansin dahil hindi naman talaga siya interesado dito. Nagtataka lang siya kung ano talaga ang tunay na ugali ng lalaking to. Salamat naman at dumating ka na, Mars. Nag-aalala na ako sa'yo. Hindi mo naman kasi sinasagot ang mga text sa tawag ko. Akala ko napaano ka na. Kanina ka pa umalis ng bangko Ba't ngayon ka lang? Tanong ni Kay sa kanya na makarating na siya sa apartment na kanyang tinutuluyan. Oh, ba't ganyan na mukha mo, Mars? Ano naman ang problema at nakasimangot ka? Nagkita ba kayo ni Eric? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi pa nga siya nakabihis ay inuulan na siya ng maraming mga tanong. Hanggang sa makapasok si Fatima sa kanyang silid at nakasunod pa rin to sa kanya. Umupo ito sa kama habang naghihintay ng kanyang sasabihin. Tinitingnan lang siya nito habang nagbibihis. Nasanay naman kasi silang dalawa nang ganun at wala siyang pakaalam kahit nalalantad ang kanyang mga katawan dahil pareho naman silang babae. Matapos siyang makapagbihis, umupo siya sa tabi ng kanyang kaibigan. Kumain ka na ba? Nauna na akong kumain kasi nagutom na ako kanina. Tagal mo kasi Wika ni Kay. Mars, ano ba nangyayari sa'yo? May problema ba kayo ni Eric? Ba't umiiyak ka kanina sa trabaho? Tanong naman nito. Para nga tong investigador kung makapagtanong, hindi pa nga nasasagot ang isa, may tanong na namang iba. Huminga na malalim si Fatima bago siya nagsimulang magkwento. Mars, wala na kami ni Eric. Panimulang sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Kay nang marinig ang sinabi niya. Botong-boto pa naman to doon sa boyfriend niyang manloloko. Mars, bakit? Anong problema? Bakit biglaan? Nagtatakang tanong nito. Hindi na ni Fatima kayang pigilan ang sakit na nararamdaman niya, kaya humagulhol siya ng iyak. Niyakap naman siya kaagad ng kanyang kaibigan at inaapuhap nito ang likod niya. Sige Mars, iyak mo lang yan ha. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo at pagkatapos mag-usap tayo. Sabi nito sa kanya. Umiyak siya ng umiyak dahil talagang nasasaktan siya. Masakit ang puso niya dahil hindi niya ina-expect na ito lang pala magwawakas ng 4 na taon nilang pinagsamahan ni Eric. At na matapos na niyang mailabas ang lahat ng sama ng loob niya, tumahan na rin siya sa pag-iyak at nagpunas ng kanyang mga luha. Tumayo naman agad si Kay para bigyan siya ng tubig. Mars, anong problema? Makikinig ako, Mars. Seryosong sabi nito. Tumingin siya rito at nagsimulang magkwento.
Mars, niloko ko na Eric. Hindi ko akalain na ako palang higit na masosurpresa kahapon sa birthday niya. Nakita ko siya at ang babae sa banyo at gumagawa ng kawalang hiyaan. Aniya, habang patuloy sa pagpahid ng kanyang mga luha. Ano? Abay gago pala yung Eric na yun ah. Galit ng wika ni Kay. Hindi ko nga akalain magagawa niyang lokohin ako, Mars. Pagkatapos na maibigay ko sa kanya sarili ko. Kaya ako naglasing kagabi sa resto bar. Uminom ako ng 2 boteng beer at nalasing ako. Dahil masakit na masakit, Mars. Muli na naman si Fatima ang napahagulhol ng iyak. Diyos ko, Mars. Di sana tinawagan mo ako para masamahan kita. Kung napano ka dun? Marami pa namang masasamang taong nagkalat dito sa Maynila. Ipaniliwanag ni Fatima rito na gusto niya mapag-isa, kaya hindi na lamang niya to tinawagan. Wala kasi siyang ibang maisip na gawin sa mga sandaling yon, kundi ang lunurin sa alak ang sarili niya at nang makalimutan saglit ang sakit ng kanyang nararamdaman. So, saan ka natulog kagabi? At tanong nito habang tinitingnan ang kanyang suot. Kaninang blouse yan? Ngayon ko lang nakita yan ah. Tanong ulit nito. Hindi na yata nauubusan ng tanong tong kaibigan niya at na-appreciate naman niya to kahit papaano. Nag-aalala talaga to sa kanya kaya hindi mapakali sa kakatanong. Muli siyang nagpahid ng luha at saka nagsimula magsalaysay sa kaibigan niya kung paano siya napunta sa bahay ni Hendrix at kung gaano to kasungit sa kanya. Patuloy lang na nakikinig si Kay sa kanya at nang banggitin niya ang buong pangalan ng lalaki, ay napangangato bigla. Hendrix Saavedra? Yung ba naghatid sa'yo kanina sa bangko? Ay, ang gwapo niya pala sa personal. Tumayo ito at biglang napatili. Naku Mars, alam mo ba kung sino siya? Tanong na naman ulit ni Kay. Palakad-lakad to na parang na-excite nang hindi niya mawari. Bigla si Fatima na napatitig sa kaibigan niya na halatang kinikilig mula nung banggitin niya ang pangalan ng lalaki. Hindi ko alam at wala akong pakaalam sa bakulaw na yon. Tinawag pa naman ako Misuka girl at saka ang sungit niya ha, walang modo. Naiinis na wika ni Fatima. Tumingin lang si Kay sa kanya at ngumingiti-ngiti pa to sa kamuling napaupo sa tabi niya. Alam mo ba kung gaano kayaman si Hendrix Saavedra? Diyos ko, anak ng isang bilyonaryo Mars at tagi-isang tagapagmana ng malaking pabrika ng sapatos sa Marikina. Bulalas nito. Nanlaki ang mga mata ni Fatima sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na si Hendrix palang anak na may-ari ng malaking pagawaan ng sapatos sa Marikina. Kaya pala hindi malang to nag-atubiling alukin siya ng 10 milyon, pumayag lang siya sa kasunduan. Napakayaman pala ng mokong na yon, sa isip niya. Ngunit ang ipinagtataka ni Fatima kung bakit kailangan pa nito magbayad ng malaki para magkaroon ng magiging bride na ipapakilala sa lola nito. Imposible namang wala tong girlfriend kung ganito man tong kayaman at saka gwapo naman to kung tutuusin. Kaya lang magaspang ang ugali nito at mainitin ang ulo. Mars, anong iniisip mo? Tanong ni Kay nang mapansin nito ang hindi siya umiimik. Binanggit niya rito ang tungkol sa isang kasunduan na inalok sa kanya ni Hendrix kapalit ng isang malaking halaga. Sinabi niya dito ang dahilan kung bakit natagalan siya sa pag-uwi sa apartment dahil dinala pa siya sa isang restaurant. Matamang nakikinig lang si Kay sa bawat sinasabi niya. Kaya pala nagmadali kang lumabas ng bangko kanina? Dahil ayaw mo maabutan ka na Hendrix? Oo, syempre. Ayoko makaharap ang mokong na yon. Wala na kasing ibang nalalaman ng lalaking yon, kundi ang asarin ako. Nakakagigil nga. Sumasabay pa sa sakit ng ulo ko. Niloko na nga ako ng Eric na yon, dumagdag pa yung bakulaw na yon. Nakasimangot na tugon ni Fatima. Tawa ng tawa lang si Kay sa mga kwento niya na parang nag-i-enjoy pa to habang nakikinig sa kanya. Oy Mars, baka si Hendrix nga nakatadhana sa'yo, kaya siguro nawala si Eric dahil may panibagong darating. Tanggapin mo ng inaalok niya Mars. Pangungumbensing wika nito. Inirapan lang ni Fatima ang kanyang kaibigan dahil sa isip niya napaka-imposibleng mangyari yon. Hindi naman niya type si Hendrix dahil sa kagaspangan ng ugali nito. At saka,
Wala na siyang plano makapag-love life ulit pagkatapos ng pinagdaanan niya. Ayaw na niya magtiwala at masaktan, kaya ibubuhos na lang niyang kanyang panahon sa kanyang pamilya. Nais niya mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya sa probinsya at maipagaling din ang kanyang amang may sakit sa puso. Tumigil ka na dyan sa pangiti-ngiti mo, Mars. Hindi ko gusto si Hendrix, kaya imposible yung mga iniisip mo. Seryosong sabi ni Fatima. Buti na lang at hindi ito nag-i-insist pa. Kilala naman siya nito at alam nitong hindi siya basta-basta nagtitiwala. Umabot nga sila ng 4 na taon ni Eric bago niya ipinagkaloob ang sarili niya sa lalaki. Sayang nga lang at niloko siya nito. O siya, magpahinga ka niya, Mars. At least, wag mong isipin yung ex-boyfriend mong gago. He doesn't deserve you. Sabihan mo na lang ako kung ano magiging desisyon mo tungkol sa kasunduan ng inaalok na Hendrix. Kung ako ang tatanungin mo, Mars, okay sa akin yan. Total trabaho lang naman at walang personalan. Wika ni Kay at saka to lumabas ng kwarto. Magkaiba ang silid nilang dalawa dahil hindi sanay ang kaibigan niya na may katabi sa pagtulog. Ayaw din ni Fatima tong katabi sa higaan dahil masyadong malikot to at malakas humilik. Dalawa lang silang umuupa sa apartment kaya pinaghahatian nilang bayarin at gastusin. Medyo malaki-laki nga lang dahil dalawa lang silang naghahati. Pero okay na rin yun kaysa doon sa maraming okyupante. Nang mapag-isa na lamang si Fatima, bigla niyang naalala ang papel na ibinigay sa kanya ni Hendrix. Kinuha niya yun sa bag niya upang basahin. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin lubos na maisip kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng alokin ng ganito ng lalaki ay siya pa ang napili nito. Umiling-iling siya at sinimulang basahin ang mga nakasulat sa papel. Nakasaad doon na magpapanggap siya bilang fiancé ni Hendrix at ipapakilala siya nito sa lola ng lalaki. Pagkatapos ay itatakda ang kanilang peking kasal. Magiging bride siya pero hindi magiging asawa dahil hindi sila magsisiping ng lalaki. Kunyari magsasama sila sa loob ng isang silid, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may pintuan sa loob na konektado sa isa pang silid at doon matutulog si Hendrix. Walang anumang dapat na mamagitan sa kanilang dalawa, kundi gagawin lang kung anong mga nasa kasunduan. Nakasaad din doon na matatanggap niyang paunang bayad ng 5 milyon pag nakapirma na siya sa kasunduan at ang natitirang bayad ay matatanggap niya pagkatapos ng 6 na buwan. Na matapos basahin ni Fatima ang lahat ng mga nakasulat sa papel, napabuntong hininga siya. Hindi naman mahirap ang mga kondisyon doon. Total kagawin lang naman niya to sa loob ng 6 na buwan. At pagkatapos noon, magiging malaya na siya at hindi na siya guguluhin pa ng lalaki. Iniisip niya ang napakalaking halaga na kanyang makukuha. Makakatulong na to ng malaki para sa operasyon ng kanyang ama sa puso. Mabibigyan na rin niya ng puhunan ang kanyang ina para sa pagpapatayo ng maliit na negosyo. Matutustusan na niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid sa kanilang pag-aaral at pagbabago na rin ang kanyang buhay. Sumagi na naman sa isip niyang panlolokong ginawa ni Eric. Gusto niya makaganti rito at sa pamamagitan ng pera makukuha niya mula kay Hendrix, makakabili na siya ng mga bagong gamit, pati na rin ng kotse at makakapasok na rin sa mundo ng mga mayayaman. Naisip niya kaya siguro siya nagawang lokohin ni Eric dahil mahirap lang siya at ang babaeng kaulayo nito ay nabibilang din sa alta syudad. Kahit pa man ganun, masakit pa rin sa puso niya ang ginawa nito. Alam ng Diyos kung gaano niya to kamahal. Buong puso niyang ipinagkaloob dito yung kanyang sarili, ang lahat sa kanya. Ngunit nagkamali siya. Pumatak na naman ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya talaga mapipigilan ang kanyang mga luha sa tuwing maiisip niya ito. Kaya kung ang pagtanggap sa inaalok na Hendrix ang magiging daan para tuloy na niya itong makalimutan, nakahanda siyang gawin to ngunit sa papel lang. Dahil hindi na niya maaari pang buksan ang puso niya para sa iba. Labag man sa kalooban niya ang kanyang gagawin, ngunit kailangan niya maging praktikal para sa kanyang pamilya. Hindi na rin biro ang 5 milyong piso bilang paunang bayad. Mahirap kayo makakuha ng ganoong halaga. Kahit pa yata ibuhos niyang buong-buong kanyang panahon para sa pagtatrabaho sa bangko, hindi pa rin niya makukuha ang ganong kalaking pera.
Bukas, ay sasabihin niya to kay Kay dahil may karapatan naman tong malaman ang mga plano niya. Matalik niya tong kaibigan at ito ang naging karami niya sa tuwa, lungkot at saya kaya nararapat lang na ipapaalam niya rito ang desisyon niya. Nakasanayan na ni Fatima ang gumising ng maaga kapag may pasok sa trabaho. Kahit hindi pa nga siya magpa-alarm kung sana lang siyang nagigising kapag alas 5 na. Bahagya siyang nag-unat ng mga bisig bago siya tumayo. Ngunit bigla namang sumagi sa isipan niya si Eric. Ayaw yata siyang tantanan na walang hiyang lalaki na yon. At kahit wala na siya, ay patuloy pa rin ginugulo nitong isipan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tingnan kung may nag-text sa kanya. Marami nga nagpa-pop up ng mga text messages at nang malaman niyang nanggaling kay Eric ang mga yon, ay binura niya kaagad. May mga missed calls pa nga to sa kanya, pero dahil naka-silent mode ang cellphone niya, hindi niya na to narinig kagabi. Iniscroll muna ni Fatima saglit ang cellphone niya hanggang sa napunta siya sa kanyang gallery. Nandun pa pala ang mga pictures na manloloko niyang nobyo. Mga kuha yun nung huli silang magkasama. Habang tinitingnan niya ang mga yon, muli na naman siyang nagiging emosyonal. Hindi niya talaga akalain na humantong sa ganitong kanilang relasyon. Pinahid niya ang mga luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mga pictures silang dalawa ng lalaki. Sa huling pagkakataon, nais muna niyang tingnan ang mukha ng lalaking minahal niya ng labis at pinagkatiwala niya ng buong buo. Ngunit niloko lang siya. Pagkatapos ng sandaling pag-i-emote Fatima, binura na niya lahat ang mga alaala ni Eric, pati na ang mga text messages nito. Pagkatapos, ay binuksan na niya ang kanyang Facebook account upang i-block ang account nito at nang hindi na ito makapanggulo pa sa kanya. Ayaw na niyang umiyak pa dahil sa lalaki na yon. Kailangan na niyang mag-move on at magpatuloy sa buhay. At naipangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling iibig pa at hindi na muli magtitiwala pa sa mga lalaki. Sa isip niya, totoo nga ang sinasabi ng iba na walang forever. Siguro nga'y maswerte na rin yung ilan na nagkatuluyan talaga hanggang sa huli. Pero siya ay isa sa mga hindi pinalad na mamahalin ng totoo. Napabundong hininga na lamang si Fatima at pilit na iwinawaksi sa isipan ang mga masasakit na pinagdaanan niya kay Eric. Bumangon siya at nagsaing sa rice cooker. Kadalasan siya nagsasaing dahil mas nauuna siyang gumising kaysa kay Kay. Ngunit kapag weekends naman, ay ang kaibigan niya ang naghahanda ng kanilang pagkain. Tuwing umaga, pritong itlog at beef loaf lang ang kanilang inuulam para na rin makatipid. Mahal pa naman ng mga bilihin sa Maynila, hindi kagaya sa probinsya na maraming mapagkukunan, basta't masipag lang sa pagtatanim. Pagkatapos si Fatima na makapagluto, kinuha niyang kanyang tuwalya para maligo. Isa lang ang comfort room nila kasi dalawa lang naman sila ni Kay sa loob ng apartment. Hindi naman sila nagkakasabay sa paggamit ng banyo dahil kadalasan, pasado alas 7 na kung nagigising ang kanyang kaibigan. Pagkaraan ng 15 minuto, lumabas na siya ng banyo at nakatapis lang ng tuwalya. Ngunit nagulat siya dahil bumungad sa may pintuan ang mukha ni Kay at naghihikab pa ito. Gaga ka talaga, Mars, ginulat mo naman ako? Bulyaw ni Fatima sa kaibigan. Sorry po, Mars, naiihi na kasi ako eh. Nakangiting tugon nito habang nagmamadali sa pagpasok sa loob ng comfort room. Nakapagbihis na si Fatima at nakahanda na rin ang pagkain sa mesa, ngunit nasa loob pa rin ng CR si Kay. Pagtingin niya sa orasan, halos nangangalahating oras na pala to sa loob. Kailangan makaalis na sila ng apartment ng alas 8 para hindi sila mahuli sa trabaho. Hoy, bilisan mo na dyan at kakain na tayo. Malakas na sigaw ni Fatima. Naiinis na siya dahil matagal talaga maligo tong kaibigan niya. Minsan umaabot pa nga ng 1 oras. Mayat mayay lumabas na ito ng banyo at pangiti-ngiti pa na parang hindi nagmamadali. Ang kupat mo talagang babae ka. Ewan ko sa'yo. Naiiritang wika niya. Ngunit nginitian lang siya nito. Sanay naman kasi to na makarinig ng ganun mula sa kanya dahil para magkapatid na ang turingan nilang dalawa.
kaya malaya nilang pagalitan o sawayin ng isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na ng kwarto si Kay at nakabihis na to ng uniforme. Nagmamadali silang kumain kasi malapit na mag-alas 8 at ayaw niya mahuli sa trabaho. Kapag lampas alas 8 na kasi, masyado na matraffic sa daan at lagi ng puno ng sasakyan sa LRT. Ngunit biglang nakarinig sila ng busina ng sasakyan at parang humintuto sa tapat ng kanilang apartment. Dali-daling tumayo ang kaibigan niya para tingnan sa bintana kung sino ang dumating. "Oh my God! Hendrik Saavedra is here!" Bulalas ni Kay habang tinakpan nito ang bibig para hindi tumapatili. Nagulat si Fatima sa sinabi nito, kaya tumayo din siya upang tiyakin kung si Hendrix nga ba talaga ang sakay ng kotse na pumarada sa tapat ng kanilang apartment. At kitang-kita niya ang hitsura ng lalaking kahapon lang ay tinawag niyang bakulaw. Nagbabakas ito ng salamin ng bintana ng sasakyan, kaya tumambad sa kanyang paningin ang gwapo nitong mukha. "O diba? Sinundo ka na ng Prince Charming mo, Mars?" Kinikilig na wika ni Kay. Inirapan lang niya to dahil hindi naman niya inaasahang pupunta dito ang lalaki. Hindi rin naman sinabi nito kagabi nung hinatid siya. Sa isip niya, ano kayang nakain ng mokong na to at may pasundo-sundo pang nalalaman? "Halika na Mare at aalis na tayo. Mahirap ng pag-antay ng gwapong kagaya na Hendrix." "Ay, ang gwapo talaga niya. At kung ganito kayamon at kagwapong mapapangasawa ko, pwede na talaga ako mamatay," sabi ng kaibigan niya at nagmamadaling kinuha nito ang shoulder bag. "Hoy, ang OA mo ha? Para kang sira," saway ni Fatima habang nakasunod siya rito palabas ng apartment. "Hi Mr. Hendrix," bungad na bati ni Kay. Tumango lang ang lalaki tapos ngumiti ng tipid. Bumaba ito ng sasakyan at pinagbuksan sila ng pintuan. "Dito ka sa passenger seat, Miss Fatima." Mariing sabi ng lalaki ni hindi malang tumingin sa kanya. Sa isip ni Fatima, baka tinopak na naman ang bakulaw na to. At bakit pa kasi pumunta pa dito kung magagalit lang din naman? Mr. Hendrix, ako nga po pala si Kay. Maraming salamat sa pagsundo mo sa amin ha?" Wika ni Kay na makasakay na sila. "Nice to meet you, Kay. Just call me Hendrix. Masyado ka namang formal." Tugon ng lalaki at bahagya itong ngumiti. Miss Fatima, nabasa mo na bang nasa kontrata?" Tanong nito. "Hindi pa po, mister. Maaga ako nakatulog kagabi." Nang makarating na sila ng bangko, naunang bumaba si Hendrix at pinagbuksan siya ng pintuan. "Salamat sa paghatid ha." Feeling close na sabi ni Kay. Ngumiti lang ang tinugon ng lalaki at pagkatapos binalingan nito si Fatima. "Huwag mong kalimutan, 1 linggo lang ibinigay ko sa'yo para makapag-isip ka. Hindi ko ugaling naghihintay na matagal. Kaya sana, bilisan mo ng pag-iisip at kung hindi, maghahanap na lang ako ng iba." Pabagsak na sabi ni Hendrix. Isang masamang tingin ang pinukol ni Fatima dito at mabilis na tumalikod, sabay hila sa kamay ng kanyang kaibigan. Nakakainis talagang pakulaw na yon. Bakit nga bakas ang sungit ito sa kanya? Hindi ba talaga marunong makapag-usap na maayos? Pagmamaktol niya, "Mars, bakit nakasimangot ka dyan? Maaga pa naman kaya chill lang." Nakangiting wika ni Kay. "Hay nako, kakainis talaga lalaking yun. Mars, ang gwapo talaga ni Hendrix, no?" Pag-iiba nito ng usapan na makapasok na sila ng bangko. Ngunit wala doon ang focus ni Fatima na sinasabi ng kanyang kaibigan. Bigla kasing nahagip ng kanyang paningin mula sa salamin ng pinto si Eric at kasama nito yung babaeng nakaulayaw niya nung isang araw. At masaya-masaya mga to habang papunta sa nakaparadang puting kotse. "Mars, sino ba yung tiniting... Ang walang haya mo palang boyfriend yan? Ang kapal ng muka? Ang sarap sa bunutan yung babae, Mars. Ano gusto mo? Simulan ko na ngayon?" Galit ang wika ng kanyang kaibigan. "Huwag mong gawin yan, Mars. Hayaan na natin sila." Wika ni Fatima habang pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadya. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kanyang desk. "Mars, okay ka lang ba?"
Tanong ni Kay. Tinanguhan lang ni Fatima to at sinimulang buksan ang computer. Bigla siyang napaisip. Ano kaya kung tanggapin na niyang alok ni Hendrik sa kanya? Nais niyang makaganti kay Eric. Nais niyang ipamukha rito na kaya niyang humanap ng iba kahit ang totoo naman ay binabayaran lang siya. Gagamitin niyang kasunduan para makapasok sa mundo ng mga mayayaman. Ipapakita niya rito na hindi to kawalan sa kanya dahil mas makakahanap pa siya na mas gwapo at mayamang lalaki. Napabuntong hininga si Fatima sa ideyang iyon. Wala naman sa bokabularyo niya maggamit ng ibang tao para makaganti. Pero gagamitin din naman siya ni Hendrix para sa sarili nitong pakinabang kapalit ng malaking halaga. Kaya anong kaibahan nun? Buo na ang kanyang desisyon na tanggapin ang alok ni Hendrix sa kanya. Bahala na kung ano magiging kahinatnan. Total naman, gagawin lang niya ang nasa kontrata. Hindi kasamang kanyang puso doon, kundi magiging practical lang siya. Nang dumating na ang lunch break, magkasama silang lumabas ni Kay para kumain sa karinderya na malapit lang sa bangko na kanilang pinapasukan. Sinabi niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa nabuo niyang desisyon. That's good, Mars. At malay mo, baka sa Hendrik tagang nakalaan para sa'yo. Nakangiting wika nito. Habang sumusubo to ng pagkain, pinandilatan lang ni Fatima to ng mata dahil walang-wala naman sa isip niyang ganoong mga bagay. At kung mangyayari yan, Mars, ikaw na yatang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Maaari ka nang hindi magtrabaho niyan dahil super yamang niya sa Hendrik sa Avedra. Dagdag pang sabi ni Kay. At kahit pa punong-puno ang bibig nito ng kanin, patuloy pa rin to sa pagdaldal. Hoy Mars, kung ano-ano na lang mga iniisip mo, tapusin mo na lang muna natin pagkain, saka tayo mag-usap. Ang daldal mo, grabe. Naiiritang tugon ni Fatima. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik niya sila ng bangko. Nagpunta muna siya sa ladies room para mag-retouch saglit ng makeup niya. Hindi naman heavy nilagay niyang makeup kasi hindi siya nasasanay ng ganon. Kung maaari nga lang hindi siya maglagay pa ng lipstick, pero hindi naman maaari dahil humaharap sila sa mga customers at part ng kanilang orientation na maging maayos silang tingnan. Naalala niyang tawagan si Hendrix at sabihin dito na gusto niya makipag-usap ng personal. Kinuha ni Fatima ang calling card ng lalaki at nagsimulang mag-dial. Hello? Sagot ng isang lalaki may bariton ng boses. Natitiyak ni Fatima na si Hendrix yun, pero may kaunting kaibahan ang boses nito sa telepono. Hello Mr. Hendrix, si Fatima to. Pwede ba kita makausap ng personal mamaya? Fatima, mahalaga ang bawat oras ko, kaya siguraduhin mong importanteng sasabihin mo sa akin. Pabagsak na tugon nito. Sa isip ni Fatima, napakayabang talaga ng mokong na to, ulang modo. Araw ng Sabado at walang pasok sa trabaho nang pumunta si Fatima sa opisina ng abogado ni Hendrix. Kumakabog ang puso niya na makarating na siya sa loob ng building at kasalukuyang hinahanap ang opisina ni Attorney Leandro Alcantara. Hindi niya maiwasang nervyusin dahil ngayon ang araw na itatali niyang kanyang sarili sa isang kasunduan kay Hendrik sa Avedra, ang lalaking hindi niya masyadong kilala at nung sa panaginip ay hindi niya inaasahang mag-cross ang kanilang landas. Oo nga't alam niyang buong pangalan nito, pati na rin ang estado nito sa buhay, ngunit paliban dito, wala na siyang nalalaman pa. Matapos nila mag-usap kahapon ng lalaki, ay sinabi nito sa kanya na ngayon siya pipirma ng kontrata. At ngayong nandito na siya, hindi ni Fatima maiwasang makaramdam ng kaba sa kanyang puso. Pero kailangan niya maging matatag, alang-alang sa kanyang amang may sakit. Nakatanggap siya ng tawag kahapon mula sa kanyang ina na lumalala ang sakit ng kanyang ama, kaya kinakailangan nitong maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya nagdesisyon na lamang siya na tanggapin ang inaalok ng kanyang kontrata. Nasa isip niya, madali lang naman ang 6 na buwan at pagkatapos noon, magiging malaya na siya. Kailangan lang niya magtiis muna para sa kanyang pamilya. Ito naman ang pangunahing dahilan niya kung bakit nais niyang tanggapin ang kasunduan. At pumapangalawa na lang, ang hangarin niya makaganti kay Eric
Nang matiyak niya ito na nga ang opisina ng abogado ni Hendrix, kumatok na siya kaagad. Yes, come in. Boses ng isang lalaki. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at saka pumasok. Attorney Leandro Alcantara. Ito ang nababasa ni Fatima sa name desk na nasa ibabaw ng mesa ng lalaki, kaya natitiyak niyang ito ang abogado ni Hendrix. Ngunit hindi pa to nag-aangat ng tingin dahil abala pa to sa pagpindot ng keyboard sa kanyang laptop. Nagbigay galang siya at pagkatapos niyang sabihin ang kanyang pangalan, saglit na nag-angat ng tingin ng abogado at ngumiti ito sa kanya. Pagkatapos pinaupo siya nito sa sofa habang hinihintay pa si Hendrix. Patuloy na itinuon ng abogado ang kanyang mga mata sa kanyang laptop, kaya tinitigan niya ng maayos ang mukha ng lalaki. Gwapo tong tingnan sa suot nitong business suit at sa tiyan niya, kaedad lang to ni Hendrix. Pagkaraan ng 30 minuto, dumating na rin ang kanilang hinihintay. Pagkapasok pa lang ng lalaki ay muli namang kumabog ang dibdib ni Fatima. Tinanong niya sa kanyang sarili kung tama bang desisyon na gagawin niya. Oh bro, bakit ngayon ka lang? Kanina pa naghihintay si Miss Sandoval sa'yo. Nakangiting wika ng abogado. Nagkaroon lang na kaunting aberya bro, pero okay na naman. Nandito na tayo miss, ulan ng urungan. Ipapaliwanag ni Leandro sa'yo na mabuti ang mga nakasaad sa kontrata. By the way, this is Attorney Leandro Alcantara, ang best friend ko at abogado ng aming pamilya. Wika ni Hendrix habang mataman kong nakatingin sa kanya. Ngumiti lang si Leandro sa kanya at pagkatapos kinuha nito ang papel. Buong linaw na ipiniliwanag dito ang mga nakasaad sa kontrata at ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Nakikinig lang si Fatima at tumatango-tango paminsan-minsan. Pagkatapos basahin ni Attorney Leandro ang kontrata, tinanong siya nito kung anong hindi niya nauunawaan. Attorney? Bakit ho kailangan ko pang doblohin ng bayad sakaling umurong ako sa kasunduan? Hindi ho ba napaka-unfair naman yon? Hindi ba pwedeng isoli lang ako tumbas na halagang naibayad na? Nagtatakang tanong ni Fatima. Bahagyang ngumiti ang abogado at bumaling ng tingin sa kaibigan nito. Yun nga yung mga kondisyones na ibinigay miss, kaya wala ka nang kawala pa once na makapirma ka na ng kontrata. At saka 6 na buwan lang naman. Pagkatapos nun, wala na maghahabol pa sa'yo. Mariing tugon ni Hendrix. Miss Sandoval, hindi ka namin pinipilit dito. Kung sa tingin mo wala kang balak na tapusin ang kontrata, mas mabuti pang hindi mo napirmahan. Mahinang sabi ng abogado. Bumuntong hininga si Hendrix at alam ni Fatima na tinotopak na naman to dahil halata ang pangangasim ng muka. Masyadong piko ng lalaking to. Napakaikli pa ng pasensya. Siguro nga dahil mayaman, nakukuha lahat ng gusto at hindi sanay sa tinatanggihan. Just tell us frankly Fatima, take it or leave it. Inis na tanong ni Hendrix. Hoy mister, huwag mo ko madaliin. Ikaw nga nangangailangan ng serbisyo ko kaya pwede ba? Huwag mo akong daanin dyan sa topak mo. Inis na ring tugon niya. Hindi ako tinopak miss. Ikaw nga tong pakipot. Di ba't kailangan mo naman ng pera ko kapalit ng serbisyo mo? Tama na yan bro, Miss Sandoval. Nandito tayo para magkasundo, hindi para mag-away kayo. Nakangiting wika ng abogado. Hindi pa nga kayo nagkakapirmahan, nagtatalo na kayo. Paano niyo mapapaniwalang lahat na totoo magkasintahan kayong dalawa kung para kayong aso't pusa na ayaw magkasundo? Pinandilatan ng Fatima ng mata ang lalaking tupakin habang nakatingin lang si Leonardo sa kanilang dalawa. Hindi nga talaga niya alam kung bakit hindi sila magkasundo ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit mabigat ang loob nito sa kanya at palagi mainitin ang ulo. Hindi nakakapagsalita na maayos dahil palaging nangangibabaw yung topak. Miss Sandoval, handa ka na bang pumirma? Tanong niyang abogado. Saglit na nag-isip si Fatima. Paano kung hindi na lang siya tutuloy? Ngunit paano naman ang kanyang itay na may sakit? Alam ng Diyos kung gaano niya kamahal ang kanyang ama. Kaya ano ba naman na magsakripisyo siya ng loob ng 6 na buwan para maipagamot niya ito? Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan.
Pumapayag na po ako, attorney. Nakahanda na akong pumirma. Aniya. Medyo naging emosyonal siya dahil alam niya ilang sandali na lang ay hindi na siya magiging malaya pa. Kailangan na niyang maging sunod-sunuran kay Hedrick sa Avedra. Pwede ho bang mag-request kahit isa lang po, attorney? Alanganing wika ni Fatima. Yes, ano yon? Kung mapagkasundoan niyo ni Hendricks, why not? Tugon ng abogado. Pwede bang patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa bangko? Napamahal na kasi sa akin ang trabaho ko at ayoko rin iwan yung kaibigan ko sa apartment. Bro, okay ba yun sa'yo? Binalingan ng abogado ang kaibigan nito. Okay naman sa akin yan. Pwede ka pa rin magtrabaho sa bangko. Pero kapag naikasal na tayo, kunyari, hindi ka na pwedeng sumama pa sa kaibigan mo sa apartment. Maaari mo naman siyang dalawin but of course, doon ka natitira sa bahay ko. Mariing tugon ni Hendricks. Tumingin ang abogado sa kanya na parang tinatanong nito kung sumasang-ayon ba siya sa sinabi ni Hendricks. Tumangulang siya at pagkatapos inihanda na ni Leandro ang mapipirmahan niya. Ngunit hiningi muna nito ang kanyang bank account para doon maihulog ang 5 milyon na paunang bayad sa kasunduan. Matapos magpirmahan silang dalawa, ay kinamayan sila ng abogado, ngunit tinapunan sila nito ng isang makahulugang ngiti. Ano, trabaho lang ha? Walang personalan? Wika nito. Pagkatapos ay tinapik nito ang balikat ni Hendricks. Bro, good luck. Salamat bro. Tugon ni Hendricks at saka ito tumayo. Tumayo na rin si Fatima at naunang lumabas ng opisina pagkatapos makapagpaalam kay Leandro. Maya't mayay, sumunod na rin sa kanya ang lalaki at sinabihan siya nitong doon niya sumakay sa kotse. Magtataksi na lang ako. Seryosong wika ni Fatima. Hoy miss, katatapos lang natin magpirmahan. Baka nakalimutan mo na dapat mong sundin ko ano man ang sasabihin ko, basta't hindi nakakasama sa'yo. Ang bilis mo naman magka-amnesia. Hoy mister, huwag mo nga ako masigaw-sigawan at baka nakalimutan mo rin nakasaad doon na dapat magiging mahinahon ka sa pagsasalita. Sarcastic ang tugon ni Fatima. Basta't sumakay ka sa kotse ko. Period. Padabog na wika ni Hendricks at saka binuksan ang pintuan ng passenger seat. Tumalima na lamang siya dahil baka pagtinginin na naman sila ng mga tao. Nakakahiya para sa kanya. Pero itong lalaking kasama niya ay wala yatang hiya sa sarili at kahit babae pinapatulan. Padabog na isinara ni Fatima ang pintuan ng kotse dahil naiinis talaga siya sa inaasal ni Hendricks. Pero kailangan niya magtiis at magsakripisyo sa kagaspangan ng ugali nito sa loob ng 6 na buwan. Hoy, dahan-dahan sa pagsasara ng pinto, mahal yan. Bulyaw ni Hendricks. Matalim niyang tiningnan ang lalaki dahil hindi niya akalaing napakayabang nito. Alam naman niya mahal tong kotse ng mokong na to. Pero yung ipangalandakan pa? Wala silang imikan sa loob ng sasakyan. Ayaw na niyang makipagtalo pa rito dahil marami na siyang iniisip. Mayat-maya tumunog ang cellphone niya at agad niya tong kinuha at baka nag-text sa kanya si Kay. Ngunit notification pala yun sa email niya na naihulog niya sa kanyang bank account ang 5 milyong piso. Nababalot sa tuwa ang puso ni Fatima dahil sa wakas, may pera na rin siya para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Ngunit ang sandaling kasiyahan na kanyang naramdaman ay napalitan na naman ng kalungkutan nang masuya pa niyang pumasok sa loob ng mall ang kanyang dating nobyo at ang babaeng ipinalit nito sa kanya. Saan tayo pupunta, mister? Tanong niya na makita niyang papasok sila sa parking garage ng mall. Dito, saan pa nga ba? Sarcastic ang tugon ni Hendricks. Kahit na nagtataka man siya kung bakit papasok sila sa mall, ay hindi na lang si Fatima nagtanong pa dahil hindi na rin sumasagot na maayos tong lalaking kasama niya. Sa tingin niya, ayaw nito sa kanya. Pero bakit siyang napili nito para alukin ng kasunduan? Na makapasok na sila sa loob ng mall, agad silang nagtungo sa women's wear section. Hindi na nakatiis si Fatima at tinanong niya sa lalaki kung bakit doon ang punta nila at kung mamimili lang to ng mga damit
Bakit hindi sa men's section? Kailangan mong bumili ng damit na isusuot sa birthday ng lola ko bukas. Ipapakilala na kita sa kanya, kaya kailangan mo maging presentable. Walang kaimo-emosyong wika nito. Ang ibig mong sabihin, hindi ako presentable kaya kailangan bihisan ako ng maayos? Aba, sobra ka na yata, Hendrix. Bulyaw na tugon niya at saka mabilis na naglakad palayo. Sinundan naman siya kaagad ng lalaki at hinila ang kamay niya. Hoy, nandito tayo sa mall. Huwag ka masyadong epal. Mahigpit na hinawakan nito ang kamay niya. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga customer sa loob. Ang iba'y parang kinikilig pa sa bangayan nilang dalawa. Fatima, huwag mo akong galitin at hindi mo alam kung ano pwede kong gawin sa'yo. Pagbabanta ng lalaki. Pagkatapos, ay kinabig siya nito at inakbayan. Tayo na, at na makapamili ka pa ng damit na isusuot mo bukas. Papalagpasan na si Fatima, ngunit nakita niya sa may di kalayuan si Eric at ang babae nito. Kaya sumunod na lamang siya kay Hendrix dahil unang-una. Ayaw na niya magkita pa sila ng dati niyang nobyo. Wow, Mars! You look so gorgeous! Nababagay talaga sa'yo yung damit na suot mo. Para kang si Cinderella sa makabagong panahon. Bulalas ni Kay nang lumabas siya mula sa dressing room ng beauty salon na kanilang pinuntahan. Dito kasi siya pinapunta ni Hendrix para sa kanyang makeover. Kaibigan nito ang isa sa mga makeup artist dito, lalo na tong baklang si Georgia. Hindi naman malayo ang salon mula sa kanilang apartment, kaya nilakad na lang nila to ni Kay kanina. Hindi komportable si Fatima sa kanyang suot na maxi dress, bagamat paborito niya ang kulay maroon. Pero hindi niya type ang style at disenyo. Fitted off-shoulder kasi ito at may slit pa sa gilid. Nakikita tuloy ang hita niya kapag naglalakad siya. Sa dinami-dami ba naman ng damit na sinubukan niyang i-fit in kahapon sa mall, ay ito pa ang napili ni Hendrix. Hindi ko type ng damit na to, Mars. Kung alam mo lang, nakasimangot na wika niya kay Kay habang nakaupo siya sa harap ng malaking salamin para sa kanyang makeover. Maganda kaya, Mars, at lutang na lutang ang kaseksihan mo dito, kaya carrybills lang yan. Nakangiting tugon nito. Hindi na lamang si Fatima nagkomento pa dahil baka magsumbong tong baklang makeup artist kay Hendrix at magkagulo na naman. Naku ma'am, bagay na bagay naman sa inyong damit nyo. Basta't si Sir Hendrix ang pumili, talagang pasok yan. Siyempre, pipiliin talaga ni Sir ang pinakamagandang damit para sa fiancé niya. Nakangiting sambit ng bakla. Nagkatingin na lang silang dalawa ni Kay. Dahil kung alam lang ng baklang to na palabas lang ang lahat, ay tiyak na hindi to makakapagsalita ng ganon. Alam niyo po ba ma'am, ang swerte niyo kay Sir. Mayaman na, gwapo pa, saka sweet and gentle. Dagdag na sabi nito at halatang kinikilig. Sadyang nabilaukan si Fatima sa kanyang narinig. Oo nga't gwapo at mayaman sa Hendrix. Ngunit ang sabihin ng Jongjorang ito na sweet at gentle, abay imposible yata. Palagi nga itong nagagalit sa kanya at lagi siya nitong binubulyawan. Paano naging sweet yon? Oo nga't lagi siya nitong pinagbubuksan ng pintuan ng kotse. Pero sapat na ba yun para tawaging gentle ang isang lalaki? Palihim siyang umismid at mas pinili na tumahimik na lang. Ngunit may sinabi ang bakla na nakapagpabigla sa kanya. Sa wakas, after 5 years, nagkaroon na ulit ng love story si Sir Hendrix. Bakit girl? Ano palang love story niya? Naintrigan tanong ni Kay. Patuloy lang si Fatima sa pakikinig dahil medyo naintriga din siya kaya gusto niyang malaman ang mga personal na bagay tungkol dito. Nagkaroon ng fiancé si Sir Hendrix noon. Ngunit 1 linggo bagong kanilang kasal, biglang umatras si Ma'am Jewel dahil mas pinili niyang kanyang modeling career sa France. Sobrang nasaktan si Sir Hendrix dahil mahal niya talaga si Ma'am Jewel. At nang malaman niyang ikakasal na to sa isang French na may-ari ng modeling agency, nagiging broken-hearted si Sir at pinabayaan niyang kanyang sarili. Lagi na lang siya sa bars at nightclubs, nakikipag-hangout sa mga kaibigan niya. Ngunit ngayon, alam ko magiging masaya na siya ulit dahil dumating kayo sa buhay niya, ma'am. Nakangiting wika ng bakla. Sa isip ni Fatima,
Mukhang hindi pa rin nakaka-move on sa Hendrik sa ex niya. Dahil hindi naman talaga totoo na may relasyon sila. Pinagpapanggap lang siya nitong girlfriend para mapagbigyan ang lola nitong may sakit. Mahirap din naman ang pinagdadaanan ng lalaki. Kaya siguro, lagi mainitin ang ulo nito. Well, pareho lang naman sila. Kagaya nito, broken-hearted din siya. Nagkakaiba nga lang sila ng sitwasyon dahil niloko siya ng kanyang boyfriend at kitang-kita pa niya sa sarili niyang mga mata ang pakikipagniig nito sa ibang babae. Sana maging happy na tayo forever si Sir Hendrix. At sana po ma'am, mahalin niyo po siya ng sobra. Deserve talaga ni Sir ang makatagpo ng babaeng totoong magmamahal sa kanya. Wika ng baklang si Georgia. Hindi na nagsalita si Fatima. Of course, hindi niya kayang sabihin na binabayaran lang siya ng lalaki. Walang ibang nakakaalam sa kanilang kasunduan, kundi siya, si Hendrix, ang abogado at si Kay. Nakasaad din sa kontrata na wala siyang ibang dapat pagsabihan tungkol sa kanilang kasunduan. Pero hindi naman maaaring hindi ni Fatima sabihin kay Kay, matalik na kaibigan niya to. At saka may tiwala naman siya dito, kaya alam niyang hindi to magsasalita. Pasado 5:00 na ng hapon nang matapos ang makeover niya. Buong paghanga siyang tiningnan ni Kay at sadyang kinurap-kurap pa ang mga mata nito. Wow! Mars, ikaw ba yan? Hindi ba isang Diyos ang aking nakita na bumaba sa lupa na nagtataglay ng kagandahan at karikitan? Wika nito. Hoy Mars, ang OA mo. Lumalabas na rin ang pagiging makata mo ha? Nakangiting wika ni Fatima. Yes ma'am, totoo naman ang sinasabi ng kaibigan niyo. Ang ganda-ganda niyo po talaga. I'm sure, mas lalo pong mai-inlove si Sir Hendrik sa inyo. Wika ni Georgia. Ngumiti na lamang si Fatima. Dahil kahit na nga siya'y hindi rin makapaniwala sa kanyang hitsura sa harap ng salamin. Ngayon lang niya naranasang makapag-makeover. Hindi naman kasi siya sanay sa mga partihan. At kahit na inanyayahan siya noon ni Eric, ayaw pa rin niyang sumama dito. Dahil feeling niya, na-out of place siya. Halos mga mayayaman ang mga kaibigan nito at hindi niya kayang sumabay sa lifestyle nila. Sige ho ma'am, at isukat niyo po tong sandals. I think ito mas mababagay sa suot niyo. Wika ng bakla, sabay yumuko at isinuot sa mga paa niya ang 3 inches sa sandals. Kulay maroon ang nasa itaas sa bahagi ng sandal, pati na rin ng strap. Ngunit kristal ang mga takong. Napakaganda tong tingnan dahil parang kumikislap-kuslap ito kapag natatamaan ng ilaw. Wow! Perfect sa paa niyo ma'am! Sambit ng baklang si Georgia. Sinubukan ni Fatima na tumayo at maglakad-lakad. Hindi naman masyadong mahaba ang takong, kaya kering-kering niya lang suotin. Mas lalo siyang tumangkad tingnan dahil sa kanyang 5'5" na height plus 3 inches sa sandal. Tama lang naman ang kanyang pangangatawan at sexy naman ang figura niya. Maliit ang kanyang bewang at katamtaman lang ang laki ng kanyang bust at hips. Makinis ang kanyang kutis. Parang nga siyang mayaman kung titingnan, lalo na kapag naaayusan siya. Mapupungay ang kanyang mga mata at matatangos ang kanyang ilong. Hugis puso ang kanyang muka at may malalambot na mga labi. Sa kabuuan, isa si Fatima sa mga babaeng nabiyayaan ng natatanging alindog na maghahagis ng karikitan ang Diyosa ng kagandahan. Mars, super duper ganda mo talaga. Masayang sambit ni Kay, sabay yakap nito sa kanya. Salamat Mars. Sorry hindi mo na kita misasama ha? Kasi exclusive lang daw kasi sa pamilya at malapit ng mga kaibigan ng lola ni Hendrix. Nalulungkot na wika ni Fatima. Okay lang yun Mars, basta't mag-iingat ka at mag-enjoy ka lang dun ha? Binalingan ng tingin ni Fatima ang baklang nag-ayos sa kanya. Nakangiti lang ito habang tinitingnan siya. Thank you girl, for making me beautiful. Wika ni Fatima. May pleasure ho ma'am. At sana ako pa rin ang mag-aayos sa inyo kapag kinasal na kayo ni sir. Masayang tugon ng bakla. Tumango lamang si Fatima at hindi na nagsalita pa.
dahil nakita niya sa labas sa paparating na si Hendrix. Nakasuot to ng puting t-shirt na pinailaliman ng dark na blazer at well-tailored na black slacks na pinarisan ng loafer na sapatos. Andito na pala si Sir. Ang gwapo niya talaga, ma'am. Oh my God! Kinikilig ni bulalas ng baklang si Georgia. Titig na titig to sa lalaking paparating hanggang sa makapasok to ng salon. Good evening, Sir Hendrix. Nandito na po yung fiancé nyo. Taran! Bungat na bati ni Georgia. Saglit na natigilan ang lalaki na makita siya nito. Ngunit agad din naman itong nagbawi ng tingin at sinabi nitong aalis na sila dahil naghihintay na sa kanila ang lola nito. Ngumiti ito ng bahagya kina Georgia at Kay at sinabi nitong hindi na sila magtatagal dahil medyo malayo-layo pang kanilang biyahe. Doon kasi gaganapin ang party sa ancestral house ng lola nito sa Batangas. Mars, aalis na kami. Wika ni Fatima, saka humalik sa kanyang kaibigan. Pagkatapos binalingan nito si Georgia at nagpaalam dito. Wala man lang bang kiss dyan, Sir Hendrix? Ang ganda-ganda kaya ng fiancé nyo. Pahabol na wika ni Georgia nang palabas na sina Hendrix at Fatima sa pintuan. Sa kanilang Georgia. Ayaw ng girlfriend kong public display of affection. Mas higit pa riyan ang gagawin namin kapag kami lang dalawa. Nakangiting tugon ng lalaki, sabay hawak nito sa kamay niya. Napatiling bigla ang bakla na halatang kilig na kilig dahil gets naman nito kung anong ibig sabihin ni Hendrix. At kahit nung makalabas na sila ng salon, ay nakatingin pa rin to sa kanila hanggang sa makapasok sila ng pulang Ford Raptor. Sa loob ng sasakyan, hindi maiwasan ni Fatima na makaramdam ng kaba dahil sa ilang sandali ay makakaharap na niya ang pamilya ni Hendrix. Lalong-lalo na ang lola nito. Paano kung hindi siya magustuhan ng pamilya ng lalaki? Kasi kadalasan ang napopunood sa pelikula, ang mga matapobreng mga magulang ng tumututol na makapangasawang mahihirap na kanilang mga anak. Husayan mong pag-arte mo mamaya ha? Ayaw ko mabulilyasong plano ko. At saka remember, hindi Mr. itatawag mo sa akin kundi babe. Do you understand? Mariing bili ni Hendrix. Opo, Miss Babe. Yuck! Sambit ni Fatima. Napaka-awkward talaga para sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong endearment. Ni hindi nga niya tinatawag na babe noon si Eric. Ngunit heto ngayon siya at tinatawag na babe ang lalaking hindi naman niya totoong boyfriend. Ni hindi nga niya masasabing kaibigan niya. Ayusin mo yung payak-iyak mo yan, Fatima. Gampanan mo na maayos ang trabaho mo. Maliwanag, ma? Naiinis sa wika ni Hendrix. Nakita naman ni Fatima ang pangungunot ng noon nito at pagtiim ng mga bagang. Halatang napipiko na naman. Paano nga ba niya magugustuhan ng ganitong uri ng lalaki? Saglit na nag-isip siya at naalala niyang sinabi ng baklang nag-ayos sa kanya. Sweet at gentle daw si Hendrix. Paano naging sweet ang lalaking to? Pabagsak naman ang tono ng boses ko magsalita. Practice mo dyan sa isip mo nang tawagin akong babe. Trabaho lang to, Fatima, at walang personalan. At nasa kontrata, walang dapat na mamagitan, kaya don't dare fall in love with me. Am I clear? Tumaas ang kilay ni Fatima nang marinig ang sinabi ng lalaki. Hoy, excuse me Hendrix, hindi kaya ako magsabi niyan? Don't you dare fall in love with me. Naiiritang tugon niya, wika ni Fatima. I will never fall in love with you, Fatima Antonio. Ni ang magkagusto sa'yo malayong-malayo sa isip ko. Wika ni Hendrix. Mr. Hendrix Saavedra, kahit ikaw na lang ang lalaki na titira sa mundo, hindi ako magkakagusto sa'yo. Pareho silang natahimik at parehong nasaling ang mga pride nila. Sa isip ni Fatima, paano pa siya magmamahal kung sarado na ang puso niya dahil sa ginawa ni Eric? Sa isip din ni Hendrix, may lugar pa ba sa puso niyang salitang pag-ibig matapos siyang iwan ni Jewel? Pagkaraan ng 1.5 oras, ay nakarating na rin sila sa Saavedra Central House sa Batangas kung saan dito gaganapin ang salo-salo sa kaarawan ng lolo na Hendrix.
Nang makarating na sila sa tapat ng bahay, namangha si Fatima sa laki nito. Gawa to sa 2 palapag at mga matitibay na mga kahoy at bato ang pangunahing ginamit sa pagpapatayo nito. Maliwanag ang buong paligid ng bahay dahil sa mga nag-ilawang mga lamppost. Nakita niya rin na medyo marami-rami na rin ang nakaparadang sasakyan sa labas, kaya natitiyak niyang maraming ang tao sa loob. Nandito na tayo, wika ni Hendrix at nagtanggal to ng seatbelt. Nagtanggal na rin si Fatima ng kanyang seatbelt at akmang bubuksan niya sana niya ang pintuan nang pigilan ng lalaki ang kamay niya. Pinapaalala ko sa iyo, ang trabaho mo Fatima, wika nito at saka to bumaba para pagbuksan siya ng pintuan. Iniabot ni Hendrix ang kamay niya para alalayan siya sa pagbaba. Sa isip ni Fatima, nagsimula ng gampanan ni Hendrix ang kanyang papel, kaya kailangan na rin niyang gawin ang kanyang trabaho. Maya't maya'y sinalubong sila ng may edad na mag-asawa at sa tingin niya ay mga pinagkakatiwala ang kasambahay ng lola ni Hendrix. Good evening ho sir, ma'am. Bati na may edad na babae. Nagbigay galang din ang may edad na lalaki at kinuha nito ang luggage na kanyang amo. Nagtaka siya kung bakit may dalang luggage ang lalaki kung uuwi lang din sila na Maynila pagkatapos ng party. Binati din niya ang 2 kasambahay at nginitian niya ang mga to. Ito na po bang fiancé niyo sir? Napakaganda niya po, wika na may edad na babae. Tumangulang si Hendrix at saka ipinakilala siya nito kina Ma'am Canor at Aling Sepa. Pagkatapos ay tumuloy na sila sa loob. Nabigla si Fatima nang hinawakan ni Hendrix ang kamay niya na anay mo totoo talaga sila magsyota. Alam naman niyang ginagawa lang nitong kanilang kasunduan, kaya gagampanan na rin niya na mabuti ang kanyang papel. Ngunit hindi niya taga maiwasang kabahan, lalo na't hindi pa niya nakikilalang pamilya ng lalaki. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, ay nakasentro sa kanilang 2 atensyon ng lahat ng mga taong naroroon. Karamihan sa kanila ay nakaupo sa mga plastic chairs na may kulay dilaw na seat covers, katapat ng mga mesa na may maayos na mga skirting. Sa gitna ng mga ito ay may pulang carpet na inilagay mula sa pintuan hanggang sa dulo kung saan nakapwestong mahabang mesa. Hindi pa man nag-uumpisa ang party, kaya hindi si Fatima nakaligtas sa mapanuring tingin ng mga tao. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili dahil palakas na palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Iginala na lang niya ang kanyang mga mata sa buong paligid upang hindi siya masyadong nervyosin. Napakaayos ng ambiyan sa buong bahay at talagang ang central house ito. Napakaluwag ng sala, makintab ang sahig na gawa sa matibay na mga kahoy. May mga antigong florera ng mga bulaklak ang nakalagay sa bawat sulok at mga mamahaling muebles na halatang iniingatan sa loob ng maraming taon. Ang buong sala ay pinamulitian ng mga customized na balloons at may malaki ding tarpaulin na nakasabit sa gitna ng mahabang mesa na may nakasulat, Happy 70th Birthday Doña Rosita. May 5 layer na customized cake sa ibabaw ng mesa at may nakalagay na ring pagkain at wine doon. Sa gawing kaliwa ay may winding staircase papunta sa 2nd palapag at sa ibabaw ng hagdan ay nakasabit doon ang malaking picture frame ng isang may edad na babae at natitiyak na yon ang lola ni Hendrix. Iho, welcome! Nakangiting salubong sa kanila na babaeng kamukha noong nasa frame. Humalik sa Hendrix dito at masuyutong niyakap. Mas lalo ni Fatima na natiyak na ito ang lola ng lalaki. Maganda to at kahit na nagkakaedad na, ay lutang pa rin ang taglay na kagandahan nito. Makinis at maputi ang balat nito na halatang mistisahin. Sa isip ni Fatima, napakaganda siguro nito nung kabataan niya. Dahil mapupungay ang mga mata nito at matangos ang ilong. Nakasuot to na magarang damit at may malaking kwinta sa leeg. Ngunit napansin niya na may bandana to sa ulo, kaya hindi niya nakikita ang buhok nito. Happy birthday po, Lola. Bati ni Hendrix sa kabinalingan siya nito at masuyong inakbayan. Lola, this is Fatima Antonio, my fiancé.
Wika ni Hendrix. Magandang gabi po, ma'am. Happy birthday po. Bati ni Fatima sa matanda. Tinanguhan siya nito pagkatapos ngitian. Welcome here, Iha. Nice meeting you. Napakaganda mong bata ka. Bulalas sa wika ng matanda. Pero wag mo akong tatawagin, ma'am. Lola na lang, Iha. Pwede ba yon? Tanong nito. Sige ho, Lola. Nakangiting tugon ni Fatima. Kahit papaano'y nabawasan ng kaunti ang kaba na kanyang nararamdaman dahil sa maayos na pagtanggap nito sa kanya. Lola ang mami po? Tanong ni Hendrix. Siguro'y papunta pa lang, iho. Maya't may nandito na rin yon. Tumango lang ang binata at muling hinawakan nito ang kanyang kamay, saka iginiya sa mga pinsan at kamag-anak nito. Para talaga siyang matutunaw sa mga titig ng mga kamag-anak na Hendrix. Hindi ni Fatima matiyak kung anong ibig sabihin ng mga yon. May iba na maayos ang pagtanggap sa kanya, ngunit ang iba naman ay iniismeran lang siya na para bang pinagdududahan ang pagkatao niya. Hindi naman niya masisisi kung ganun ang trato ng mga to sa kanya. Nagmula kasi ang mga to sa mayayamang angkan at napakalayo ng agwat ng estado nila sa buhay ni Hendrix. Ano naman ngayon? Sabi ni Fatima sa kanyang sarili. Ginagawa lang naman niya yung trabaho niya at wala namang personalan. Kay gusto o hindi siya gusto ng mga kamag-anak na lalaki, wala naman siyang pakaalam doon. Basta't ang mahalaga, magawa niya na maayos ang trabaho niya. Okay ka lang ba? Bulong na Hendrix sa kanya nang maupo sila sa sofa. Wala naman akong choice, diba? Pero please, bitawan mo na yung kamay ko. Ngunit sa halip na bitawan to ng lalaki, mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay niya na para bang nanunokso to sa kanya. Bakit? Hindi ka ba nag-i-enjoy habang hinahawakan ko yung kamay mo? Nanunoksong sabi ni Hendrix. Hoy, huwag mo ko simulan ha? At baka hindi ako makapagpigil at masipa kita dyan. Halos pabulong na tugon ni Fatima. Buti na lang at biglang lumapit ang lola nito kaya sandaling naudlot ang pang-aasar nito sa kanya. Excuse me, iho. Pwede ko bang makausap ang fiancé mo? Tanong ni Doña Rosita. Tumango lang ang binata pagkatapos tumayo to at nakikihalubilo sa mga kamag-anak nito. Samantalang si Fatima ay kinakabahan kung anong pag-uusapan nila ng lola ni Hendrix. Sa tingin niya ay seryoso ang kanilang pag-uusapan dahil ayaw nito may makarinig sa kanila. Bago ito nagsimula magsalita, tumikhi muna to sa kabumuntong hininga na malalim. Sa may di kalayuan naman ay nakaupo sa Hendrix at nakikipagkamustahan sa kanyang mga kamag-anak. Matagal na ring hindi niya nakikita ang kanyang mga pinsan simula nung lumipat siya na Maynila at nagtayo ng sarili niyang restaurant. At nang mamatay ang kanyang ama, 2 taon ang nakararaan dahil sa aksidente. Ang kanyang ina na ang namamahala sa kanilang shoe factory sa Marikina dahil yun naman ang nakasaad sa laswil at testament ng kanyang ama. Ngunit nakasaad doon na ililipat sa kanyang buong pamamahala ng pabrika kapag nakapag-asawa siya sa edad na 30. Hindi naman siya interesado sa pabrika dahil ayaw niyang umasa lang sa kung anong meron sa kanyang pamilya. Nais niya magkaroon ng sarili mapagkakakitaan. Ngunit simula na ma-broken hearted siya, napabayaan niyang kanyang negosyo at tuluyan itong bumagsak. Kaya ngayon ay wala na siyang trabaho kundi ang pumunta na lang paminsan-minsan sa kanilang pabrika. Kaya nais ng kanyang lola na makapag-asawa na siya para sa kanya na ang buong pamamahala ng shoe factory. Ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan niya kung bakit nakipagkasundo siya kay Fatima, kundi ang mapagbigyan ang kahilingan na kanyang lolang may sakit. Cancer sa ovary ang sakit ng kanyang lola at nasa stage 4 na to. Kahit patuloy ito sa pag-undergo ng chemotherapy nito, ngunit marami na rin ang mga complications dahil sa nagkakaedad na rin to. Ang totoo, may taning na ang buhay nito at napakasakit to para sa kanya. Mahal na mahal niya ang kanyang lola dahil ito ang nagpalaki sa kanya. Parehong busy ang mga magulang niya sa negosyo kaya to nag-aalaga sa kanya simula nung bata pa siya. Nahiwalay lang siya dito nang pumunta siya ng Maynila. Ngunit tuwing weekends
ay dinadalo naman dito sa Ancestral House. Kaz, ang lalim ng iniisip mo ah. Pambabara na kanyang pinsang si Rika. Sa lahat ng mga pinsan niya, ito ang pinakamalapit sa kanya. Desidido ka na ba taga mag-asawa, Kaz? Ibig bang sabihin yan, nakalimutan mo na taga si Jewel? Yes, at hindi ko na siya naiisip. Life must go on, so need to accept na wala na kami. Mariing tugon ni Hendrix. Tama yan, Kaz. She doesn't deserve you. Buti naman at tatauhan ka na. Seryosong sabi nito. Pero in fairness, Kaz ha, maganda yung fiancé mo at mukha namang mabait. Pero mahal mo ba talaga yan? O ginawa mo ng panakipbutas? Nagulat si Hendrix sa tanong ni Rika sa kanya. Saglit na natahimik siya kasi hindi rin naman niya alam kung anong isasagot niya rito. Binayaran lang niya si Fatima at hindi niya to gusto at mas lalong hindi niya mahal. Pero hindi rin niya to ginamit para maging panakipbutas lang. Oo nga't nakipagkasundo siya dito. Pero ang natatanging dahilan niya ang pagbigyan lang ang kahilingan ng kanyang lola at wala nang iba pa. Para sa kaligayahan ng lola niya, nakahanda siya magbayad ng malaking halaga. Total may pera naman siyang naipon sa bangko na may negosyo pa siya. Bukod pa rito, pinamanahan din siya ng malaking halaga ng kanyang ama bago tumamatay. Kaz, I'm asking if you really love that woman. Tanong ulit ni Rika. Of course naman. Hindi ko naman papakasalan kung hindi ko mahal, diba? Tugon niya. Maya't mayanin nakarinig sila ng tunog ng sasakyan na huminto sa tapat ng bahay. Alam ni Hendrix na ito na ang mami niya. Hindi naman siya nagkamali dahil pagkaraan ng ilang sandali ay pumasok na sa loob ang kanyang ina. Hi anak! Bati nito sa kanya. Hi ma'am! Tugon ni Hendrix at hinalikan sa pisngi ang kanyang ina. Hello po tita! Buong galang na bati ni Rika. Tumango lang ang mami niya at nang makita nito ang biyana na nakaupo sa sofa, ay dali-dali itong lumapit at humalik sa pisngi na matanda. Sinundan ni Hendrix ito dahil sa tingin niya tapos na ang lolo niya makipag-usap kay Fatima. Hi mama, happy birthday! Bati ng mama niya sa kanyang lola. Pagkatapos ay bumaling to ng tingin kay Fatima. Ma'am, this is Fatima Antonio, my fiancé. Nakangiting sabi ni Hendrix habang nakahawak siya sa kamay ng dalaga. What? Wika ng ina niya kasabay ng pag-arko ng isang kilay nito. Alam ni Fatima na hindi siya gusto ng mami ni Hendrix. Halata naman kasi sa mga kilos nito. Matalim ang tingin sa kanya ni Madam Romina noong ipinakilala siya ng lalaki bilang fiancé. At kahit anong formal na inanunsyo ng binata ang kanilang pagpapakasal, ay tahimik lamang na nakaupo ang mami nito at nakasimangot ang tumingin sa kanya, kasabay ng pag-arko ng isang kilay nito. Napaka-istrikta nga nitong tingnan, at sa tingin niya, mata pobre nga to kaya alam niyang may naghihintay na napakalaking gulo na pagpasok niya sa buhay ni Hendrix sa Avedra. Ngunit nandito na siya, hindi na siya pwedeng umurong pa. Lalo na't nakapirma siya ng kontrata at naihulog na rin sa kanyang bank account ang 5 milyong piso bilang paunang bayad. Bukas ay papadala na niyang 1 milyon sa kanyang ina sa probinsya para maipagamot kaagad ang kanyang ama. Of course, hindi niya sasabihin na pumasok siya sa isang kasunduan kaya nagkaroon siya ng ganong kalaking halaga. Sasabihin lang niya sa nanay niya na umutang siya sa bangko at babayaran lang niya ng hulugan kada buwan. Pagkatapos nilang kumain, ay kinuha ng lola ni Hendrix ang mikropono at nagsalita ito. Ikinagagala kong pagmunta niyong lahat sa aking 70 kaarawan. Ngunit ang mas lalo kong kinatutuwa ay ang planong pagpapakasal ng aking pinakamamahal na apo kay Fatima Antonio. Sa wakas, ay dininig na rin ng Diyos ang aking panalangin na bago man lang ko mawala sa mundong to, ay makita ko muna ang aking apo na lumagay sa tahimik kasamang babaeng mahal niya at nagmamahal sa kanya ng totoo. And for now, let's have a toast of wine. Maluhaluhang wika ni Doña Rosita, saka to naglagay ng wine sa kanyang baso at bahagyatong itinaas. Para sa kaligayahan at magandang pagsasama ng aking apo at ng kanyang mapapangasawa. Cheers!
Cheers! Sambit ng lahat at sabay-sabay na ininom ang wine. Pagkatapos ay umugong ang palakpakan sa loob ng bahay. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.